Yes. Sige, Go on. Go ahead. Okay. Thank you also, Brother Erwin, for having me again in your station. So now, I'm going to prove that Jesus Christ was built Seventh-day Adventist Church according to the Bible. So without reference, Brother. Yeah, no reference. Alvin. Yeah. Oh, sige, padayon bro. So, Only Bible. ngayon, umpisahan ko ang pag-discuss about the Seventh-day Adventist. Kasi yun man lang i-prove ko na ang Seventh-day Adventist ay tinatayo ni Kristo. So, umpisahan natin sa umpisa. This account goes on to describe the 7th day of creation, the 7 days of creation. As we understand, in the beginning, God started creation first. So on the first day, God made light. He divided light and into the darkness. And the second day, the sky was created. The third day, dry land, seas, plants, and trees were created. The fourth day, the sun, moon, and stars were created. The fifth day, creatures live in the and creatures, flies were created. The sixth day, animals that live on the land. And finally, humans made in the image of God were created. So yun ang sa creation. But on the 7th day, kasi ako patindig ko yung 7th day na ang naggawa talaga ang Panginoon. So God finished His work of creation and rested, making the 7th day a special. Bakit special? Sabi nito sa Genesis chapter 2, 2 and 3, and on the 7th day, God ended this work which He had made, and He rested on 7th day from all His work which He had made. So sa Tagalog, at nang ikapitong araw ay nangyari ng Diyos ang kaniyang gawang ginagawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginagawa. Sa 3, and God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinapahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha. So to make long story short, the 7th day is very special. He described from first to second, which is the first day, Sunday, equivalent today. Na in creation time, it is a separation between lights and darkness. And the 6th day, which is Friday, the mid of based on human. So God make the 7th day special according to here. He sanctified it. He make it holy and glorify it. Hindi lang ito niya gi-rest niya, gi-special. Inigay pa ito niya sa tao through 10 commandments dahil ang 7th day linagay niya sa bato. Ang 10 commandments linagay niya sa bato. Nandun ang 7th day. Sabi nito na nagpatutuo talaga ng 7th day ang 10 commandments galing sa Panginoon dahil dito sa Deuteronomy chapter
9 verse 11, and the Lord delivered into me 2 tablets of stone written in the finger of God. So, ang 10 Commandments galing sa kamay ng Panginoon. So, kung anong nasulat dito, 100% galing sa Panginoon, walang makabago kahit sino. Anong sinabi sa 10 Commandments, especially in the fourth commandment, said, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilid. 6 days shall thou 6 days shall thou labor and do all thy work. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant. So to make long story short, ang 7th day, binigay sa Panginoon sa tao. For the 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is rested in them, and rested the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, sapagkat sa 6 na araw ay ginagawa ng Panginoon ang lahat, lupa, ang dagat, lahat ng naroon. At pag nagpahinga sa 7th araw na nupat, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So ngayon, hindi lang ito basta-basta bigay niya, ginawa pa itong marka ang 7th day, which is sabi dito, with the 7th day, which is the Sabbath of the Lord. Sabi sa Ezekiel 20 verse 12, 20, moreover I also give them my Sabbaths to be a sign between me and them. So this is the sign, the Sabbath, which is the 7th day, equivalent mark. Mayroon din mark na 666, mayroon din dito ang sa Panginoon ang mark niya, ang Sabbath day, which is the 7th day, according to the 10 Commandments. So, time, Brother Erwin, check. 7 minutes and 15 seconds. Mataas pa, Brother Reuel. Okay, kaya gibilisan ko kasi bigla kasi matapos, di ba? Alam mo na yun. So, and si Kristo, dahil sa tradisyon niya, Sabbath keeper niya, si Kristo, kung ano yung ginawa sa Panginoon sa umpisa, binigay niya sa 10 Commandments, tapos ginawang marka sa Ezekiel, yun din ang sinunod ng Panginoon. Kasi dito sa Mark 1:21, and they went into the Capernaum, and straightway on the Sabbath day, he entered into the synagogue and taught. And sa Tagalog, at nagsipasok sila sa Capernaum at nagpadakay, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagturo. So sa Badista talaga ang Panginoon, walang maka-deny dyan. At saka sa Mark 2, verse 27 to 28, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. So, palaki ko itong Sabbath dahil sabi sa Exodo 20 verse 8 na the 7th day is the Sabbath of the Lord. So, dahil dito, sabi ng Panginoon sa 28, therefore the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. So, ang Panginoong Kristo, siya ang siya yung Lord of the Sabbath, at ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabbath. So, dito tayo ngayon na-resolve ko na yung 7th day na ang founder talaga si Kristo. Mula pa sa umpisa hanggang ngayon, ang 7th day. Ngayon, pag-usapan naman natin yung natira kong oras, yung Adventist, kung ano yung Adventist, dahil 7th day Adventist, patunayan ko nasa si Kristo ang founder. So dito, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang
aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipang naig laban sa kanya. So my dear brothers and sisters who are listening today, mayroong sinabi ang Diyos na thou art Peter, or ikaw, na ikaw ay Pedro. Kung nandun pa si Pablo, kasi ang witness dito si Pedro, so kung nandun pa si Pablo, na ikaw Pablo, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Bato, saan ang galing ang Ten Commandments? Ang 70 galing sa Panginoon, linagay niya sa bato na remember the Sabbath day, na sinabi na mark daw sa mga tao ng Diyos. So, ang 7th day, yun ang bato na linagyan ni Kristo. Dahil nandun ang bato, ang Ten Commandments sa bato na yun. So, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipinag naig laban sa kanya. So ngayon, ang tinayo ni Kristo na iglesia na sa ibabaw ng bato, yan ang tinayo ni Kristo. So ano yun sila? Ano yung tinayo ni Kristo? Anong pangalan? Sabi dito sa John chapter 14 verse 2 to 3. Sorry na bilisan ko kasi expectation ko 25 minutes, kaya mahaba ito pero gibilisan ko. Check, Brother Erwin, are you listening? Bro, okay, take 2 minutes and 30 seconds remaining, bro. oh my God. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko na sa inyo na sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalagyan. So ang Panginoon nag-promise na nagpunta siya sa langit, magbalik. Yung mga tao naghintay sa kanya, yun ang tinatawag na Adventist. Dahil nung gipromise sa Panginoon na magbalik siya, marami naghintay. Ang meaning kasi sa Adventist, a member of any of various Christian sects emphasizing belief in the imminent second coming of Christ. So, no question, Brother Alvin is also still Adventist because he is waiting the second coming of God. So dito, napatunayan ko na ang Seventh-day Adventist was built by Jesus Christ because Jesus Christ was builded not the church or not the building but the people. Ang tawag sa mga tao na yun ay naghintay sila sa Panginoon, which is in English Adventist. So ngayon, napatunayan ko na ang Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ. And I'm not going to any 50 seconds remaining. Reference dahil Bible lang daw. So napatunayan ko talaga sa Bible na ang Seventh-day Adventist ay tayo ni Kristo. At saka mula sa umpisa lahat, si Kristo ang naggawa 30 niya. seconds remaining. Kung mahaba pa lang ang time ko dahil I'm expecting mahaba ang time, ma-explain ko lahat ito na hanggang mapunta sana sa mga founders sa Seventh-day Adventist ngayon. Bro, 10 seconds. 7. Yes, bro. Okay. So, yun lang, brother. Napanay second stand, bro. Oras sa time. Ato na lang isulti second stand, bro. Napamito yung second stand.
I-continue ko lang yan sa second stand. Yeah, i-continue lang sa second stand. So, arita 10 minutes nga cross-examine mga brothers and sisters. Ang mo cross-examine ani si Brother Alvin Gitamundok adto ni Roel. Bisaya mo, Tagalog mo na. Okay, sige bro. Ready ka na, Brother Roel? Brother Roel, are you ready for the first cross? Okay, cross-examine 10 minutes. Before everything else, I would like to thank Almighty God for giving us this time. Also to Brother Erwin Abilia Ibarita for giving us and welcoming us here in Bisak Radio again with Brother Roel Celebran. And to our audience tonight, good evening to all. Sister Yuli also of Living Word. So we'll proceed to the first cross 10 minutes. Brother Roel, my first question, Brother Roel, is very categorical, direct, and very honest inquiry to you. With all your verses cited, Genesis 2:1-3, Exodus 28-12, Ezekiel 20:12, 20, Acts, Mark 2:27-28, Matthew 16:18-19, John 14:1-3. Where in these verses that you have cited in your first affirmative stand, is it written letter by letter that Christ founded Seventh-day Adventist Church? What particular verse in these verses that you have cited na sinabi dito sa talata, letra po letra kung mayroon man, na nagtatag si Kristo ng Iglesia Seventh-day Adventist Church? Meron o wala sa mga talata mo? Letra po letra. Meron wa? Please answer me directly. Brother Erwin, 1 minute. Okay, Yes. 1 minute answer. So, as what I said, I will explain that God, Jesus Christ, founded Seventh-day Adventist sa pamagitan ng paraan ng pag-explain ko, hindi sa pamagitan ng gusto mo. Ang sinabi ko na ang Panginoon nagawa sa Seventh-day Adventist from Genesis, binigay sa Exodo, Ezekiel, hanggang sinunod ni Kristo, at saka yung Seventh-day Adventist, ang Panginoon, si Kristo, nagpunta sa langit, nag-promise ang balik, yung mga tao nga naghintay, tinatawag yun na 10 seconds remaining. Adventist. Dahil umaasa sila na magbalik si Kristo, kaya tinatawag sila na Adventist according to the dictionary. Okay, time. So ibig sabihin, Brother Roel, my next question, follow-up will be, wala talaga, direkta talaga ang ibig mong sabihin, pakahulugan mo lang, walang letra por letra sa mga talata mong binigay kanina. Walang letra por letra. Yes or no? Mayroong letra. Mayroong letra. Pero hindi. Not Seventh-day Adventist Church. Yun nga ang tanong ko eh. That I have the right to. Nagtanong ko sa iyo, sa lahat ng talata mo, wala talagang letra por letra na nagtatag si Kristo ng Seventh-day Adventist Church. Aminin mo na lang, yes. Okay? Para we can proceed to the next question. I have 1 minute. Yes, you have 1 minute. As affirmative, I have 1 minute to answer you. Based on your question. Sige, answer bro, answer. Kung mayroon ba akong na basa na litra por litra. Mayroon akong nabasa na litra por litra, pero hindi sa pamagitan ng paraan ng gusto mo. Dahil ako ang nag-explain eh. Dito mo ako tanungin kung ano yung explain ko. Dahil Oxford ang natin eh, debate. So yun ang sabi ko, ang seventh day, nabasa mo kung gaano kamahal ng Panginoon ng seventh day doon sa umpisa, sa Genesis. Tapos, binigay niya doon sa Ten Commandments. Bigay sa tao. Tapos, ginawang marka sa mga tao. Tapos, si Kristo, sinabi, ang 70 yun, ang ano niya. Siya ang Lord doon. Tapos, doon pumunta siya sa langit. Sabi ng Panginoon, babalik ako. Yung naghintay, ang tawag doon, Adventism or Adventist. So, ang 70 Adventist, 10 seconds. Gawa talaga ni Kristo without question, according to the Bible, without okay, time bro. Based on your question, so I answer it. Time 1 minute. Next question. According to Proverbs chapter 30, verse 6, it says, dito muna ang aking premise, add not anything to his words, lest thou be reproved and found a liar. Wala kang nabasa letra por letra, Brad Roel,
celebrant sa lahat ng mga talata mong ibinigay kanina sa first affirmative stand mo. Kaya sa Proverbs No, 36, brother. my question is, Don't comment. hindi Don't nga, comment, please I'm answer making very I have to make a basis of my question. According to Proverbs 36, dinagdagan mo ng salitang Seventh-day Adventist Church sa mga talatang wala namang nabasa. So ngayon, aaminin mo that you are lying according to the Bible. You are lying. You are not telling the truth. Yes or no? Okay, answer bro. Can I have 1 minute? Yes, Of go course. ahead. Go ahead. 1 minute. So you are using Proverbs na nagdagdag ko, which is di ka pwede maggamit ng ibang verses dahil in Oxford ito eh. Hindi ko yun ginagamit yung verse na yun na ilagay mo sa akin. Doon ka tanong sa Genesis, sa Ten Commandments, sa Ezekiel 20:20, Objection, Brother yung Will. mga Okay, verse. objection. Objection, Brother Will, kasi we are talking about the Bible. So I can quote a verse which have a biblical principle na huwag mong dagdagan yung nakasulat letra por letra. Yun ang prinsipyo sa Proverbio 36 eh. Kaya huwag mo kong i-correct na I cannot use this verse kasi yung talata mo lang gagamitin mo kasi biblical principle eh. So my question, Brad Erwin, Mr. Moderator, is valid. Please let him answer. Okay, so bro, sagutin mo Brother Roel. Time Go. 4:22. 1 minute bro. Brother Yes, Erwin, Sige Brother Roel. can I also object dahil binigyan mo siya ng chance na ma-object eh. Yeah, rules man dapat mag-object. Oh, so Sustain naman, ang sustain. object ko dahil ang gi-explain ko doon lang eh. Ba't dalhin mo ako doon sa hindi ko gi-explain? If we talk Bible, ang dami diyang pwede nating pag-usapan na iba. Kung gusto mo yung Proverbs ang usapan natin, let's have another debate for it. So next Okay, question, Brother Brad Ruel. Sige bro. Next question, ibig mo bang sabihin na lahat lang kahit lang anong pakahulugan mo, pwede na? So pwede ka pala dito magtagtag ng simbahan, tapos kahit anong pakahulugan mo na, okay na pala para sa'yo. Kasi yun ang prinsipyo mo eh. Ang prinsipyo sa Biblia, Proverbs 36, huwag ka muna mag-object kasi I'm making a question, Brad Erwin. Please, Yes. patapusin mo. Patapusin mo muna bro. Hindi siya pwede mo komento. Hindi nga eh. I am asking a question, direct Question. question. My question directly is that, para pala sa iyo, Brad Ruel, pwede pala na kahit ano lang pakahulugan mo dito sa Biblia, kahit walang basa, letra po letra, yun ang tanong ko. Yeah, Pwede lang pala. Kisagutin mo bro. O, kahit walang letra po letra, pakisagot. Okay, 1 Sige. minute. Yes, Okay, of 1 course. minute. Oh, Makinig ka. 3:18. Gigo. So, klaro na yung sinabi ko, mayroon akong litra por litra na nasabi. Hindi sa paraan mo ang pagsabi ko kasi may nabasa ko eh. Yung 70, mayroon. Yung Adventist, mayroon. So, pag sabihin mo na litra por litra, may nabasa ako pero don't bring me in your way. So, understand? Okay, next question. Ang biblical Next answer. principle, wag ka muna mag-ano. Oh, sige. My question is direct. Hindi ayon sa yung paliwanag kasi ang sabi mo ayon sa yung paliwanag. Ang question ko, ayon sa Biblia, magdagdag ka ba ng walang salita na wala sa Bible? Proverbs 36, pwede ka bang magdagdag ng wala sa Bible yung pakahulugan mo? Yun ang tanong ko. Pwede o hindi ayon sa Proverbs 36? Pwede o hindi? Brother Erwin. Okay, sige bro, sagutin mo bro. Chapter 30, Again, verse 6. kung gusto niya mag-debate me sa Proverbs 26, kasi gamitin niya palagi yan eh. Please answer my question, Brad Kanina ko pa Ruel. yan sinabi. Bro, answer bro. Kaya mag-object ako. Huwag kang mag-object. Brother Ruel, Answer ka muna object, sa tanong object, ko. sir. Sige bro, sagutin mo bro. Please, answer my Oh, question. ang sagot ko, kung gusto mo mag-debate tayo sa Proverbs 26, mag-debate tayo dyan kasi hindi ko yan binanggit na appeal kasama sa sa Objection, Brad Erwin. about it. Ang sagot na, hindi responsive to my direct question. Naman ang tanong ko, direkta. Sa biblical principle ng Proverbs chapter 30 verse 6, huwag mong dagdagan ng letra yung nakasulat sa Biblia. Yung mga sinasabi mo sa Biblia, huwag mo lang. Yun ang paraan mo. Ang tanong ko, yung paraan mo na wala sa letra, di ba salungat sa Proverbs 36? Yes or no?
Hindi ka sumusunod. Quote lang yun, bro. Yes, it is a biblical principle quoted in Proverbs chapter 30 verse 6. Di ba yung pakahulugan mo na wala sa letra po letra sa Biblia, yung mga talata mo, well, Seventh-day Adventist Church, taliwas o kalaban sa Proverbs 36, sa prinsipyo dito sa Biblia? Yes or no? Sagot. Okay, bro. Answer 1 minute. Sige, 1 minute. 1 minute, ha? But first, So, bro, don't yes. interrupt. Bro, yes or no, bro, Don't then interrupt. answer. Yes. Bro, yes or no, then answer, okay? Di ko mag-answer sa Proverbs kasi iba yung ano, yung Mr. ibang Moderator, Okay. that is very unfair. Yes or no? Dapat categorical Bro, question. yes or no, then Yes, and qualify. dayon qualify your answer. Yes. Oh, you can explain. No. Hindi ko mag-answer doon sa no. Ano daw? Hindi ko mag-answer sige, doon change sa question na lang. Proverbs. Sige, change Yes, question yes, kasi hindi sumagot ko ka na eh. Oh, brother Brother, Roel, 1 minute. Oh. change question kasi. Hindi, change question na kayo. Sumagot ka naman. Oh. The moderator has already Hindi, 1 deliberated. Kasi pag sabi ko Proceed na tayo ng ibang no, question bigyan para mo ko ng para time. hindi maubos yung oras ko. Brother Roel, wait na So, muna. 1 minute. So, ayaw mo sagutin ng yes or no, then so proceed tayo ng another question. Yes. Brother, sige. di ba may 1 minute ako? May 1 minute ako. Gamitin ko yun. Ang sabi ko no, dahil hindi ko yung ginamit ang Proverbs. Sige, so Doon no. siya Okay, sige, go. Proceed to another question. Okay. So proceed to other question, bro. It is already satisfactory, Brother Will, to me as a questioner, kaya I can proceed to the next question. No? So, okay naman siya Satisfied sa ako, no, bro. okay naman ako sa sagot mo. Okay naman siya, bro, sa no. Hindi ko naman question yung sagot mo. I will proceed to another question, Brother Will. Okay. My next question is... Okay, Okay. Brad Alvin. Bro, ha? So proceed to Okay, next question, ha? okay. Kay satisfied naman Proceed. si Brad Alvin, ano, ha? Next question, Brother Will. Question. Nabasa ko yung sa BISDAC na page and group na sinulat mo doon sa pagdebate mo sa ibang mga Katoliko na ang Seventh Adventist Church officially nagtipon lang pala 1863 sa Battle Creek, Michigan, USA. 1863 lang pala. So ngayon, tatanggapin mo, huwag ka muna mag-object, pagtapusin mo muna ako. Let me finish my question first. Moderator, dahil hindi ako pinagamit niya ng reference. Hindi nga reference, sabi mo ngayon eh, wala kang ng quotation na reference. Nagsulat ka doon sa Facebook, Brother Will, paano muna, pakinig ka muna. Sige po. Tapos make an objection after my question, no? Sige, after the question. Oh. Sige. Brother Wayne, Nag-chance. Brother Will, you did not quote any reference in Facebook. Basta ikaw mismo, categorically, nag-state ka doon, nagsabi ka, nagsulat ka, 1863 lang officially nagtipon ang mga lista tapos nagpangalan ng Seventh-day Adventist Church. Ngayon, ang tanong ko, tatanggapin mo yung sinabi mo sa Facebook o tututulan mo ngayon sa debate natin? Would you accept it, what you write in Facebook, or tututulan mo ngayon sa debate natin? Saan? Tutul ka o tanggapin mo? Please answer. Mamaya sa second stand, i-explain ko yan. Sige. Ko pa, kung mahaba pa lang, marating tayo dyan, huwag kang mag-alala. Pero, Okay, next question. sabi ko sa'yo, Okay, last hindi question, ka last dapat answer. sana magtanong dyan. 1 minute Hindi ka sana lang, Brother. dapat 30 magtanong seconds dyan. Dahil 30 seconds. Brother Will, wala last naman- question. Last question na lang kayo. Last answer. Maubos yung oras ko. Oh. So my last question is, Jesus Christ, sabi niya, He's the Lord of the Sabbath. Lord of the Sabbath in Mark 2:27. Pero sa verse 25 sa taas 24, di ba sabi ng mga Pariseo, ng mga Sabadista, na linabag niya ang utos ng Sabat? Nilabag niya ang utos ng Sabat o sinunod? Kasi kumakain ng mga apostol doon sa palayan eh. Ano yung pagkain sa palayan? Labag yun sa utos sa Biblia, sa Old Testament, o sumusunod yun? Na araw ng Sabat kumakain ka, naghahain ka, nagluluto ka, kumakain ka. Okay, last answer, Brother Will. 1 minute, last answer. Okay, 1 minute. Ako na. So, ang tanong niya kung naglabag ba daw ang Panginoon. Si Kristo hindi naglabag dahil sabi niya, siya ang Lord of the Sabbath. So, paano siya maglabag kung siya ang Lord? Anong klaseng Lord yan na mismo siya naglabag? Ang naglabag doon yung mga isip ng utak ng mga tao na makitid. Kaya ang sabi lang tila naglabag dahil makitid ang utak. Walang Lord na maglabag sa kanyang, kung siya ang Lord, bakit maglabag siya? Anong klaseng Lord yan?
Inamin niya na siya ang Lord eh. Okay, so Brother. yan na po ang first cross-examine. So, dito First po tayo negative. sa first active. Negative speech. Okay, negative speech, 15 minutes. Okay, Brother Alvin, ready? Yes, thank you very Okay, much, so Brother Erwin. Brother Alvin, Oxford ha, kung wala, sabi mo reference, walang kasamang referensya. Yes, of course. Bible Biblia lang. yun. Okay, sige. So, 15 minutes. Bible lang. Yes, of Kasi course. 15 minutes destructive. fair ang laban ba? Sige, go ahead, Brother Alvin. Thank you very much, Brother Will, for your first affirmative stand and for your answering my first cross within 10 minutes. Now, this is now my first negative stand, destructive speech for 15 minutes. Now, brothers and sisters, mga nakikinig ngayon sa aming debate ni Brother Will Silibran, Seventh-day Adventist, my question is based on a biblical principle. Kasi nga, yung topic namin, prove that SDA or Seventh-day Adventist Church is true church founded by Christ according to the Bible. And no references, Bible. So I can use any biblical principles written in the Bible. For example, in Proverbs chapter 30 verse 6, although you, Brother Will, did not quote this, but this is a biblical principle, true to you and true also to me and true to everybody. Because this is a principle which when we read in Proverbs chapter 30 verse 6, if you open your Bible also, Brother Will, you follow me, it reads, add not anything to his words, lest thou be reproved and found to be a liar. Huwag mong dagdagan ang salita na sinasalita ng Panginoon para hindi ka maalaman na ikaw pala ay isang sinungaling. Proverbs 36, kaya nga, huwag kang magdadag. This is a biblical principle. This is valid because this is a biblical principle. Kahit hindi mo man gamitin, hindi ko gamitin to sa aking stand later. Pero this is a biblical principle. So this is a universal biblical principle na pwedeng gamitin any of us. Kahit ikaw pwedeng gumamit ka nito. So now ngayon, dinagdagan mo kasi nagtanong ako sa'yo. Yan itong mga talata mo, Genesis 2:1-3, Genesis chapter 1, yung creation, Exodus 28-12, yung 10 Commandments, Ezekiel 20 verse 12 and 20, Deuteronomy chapter 9 verse 11, sinulat sa papa ng bato. Tapos dito sa New Testament, dalawang talata mo lang, Mark 2:27-28, tapos John 14:1-3. Very categorical and clear ang question ko. With all these verses that you quoted in your first affirmative stand, Brother Will, answer me honestly, letra po letra, may nabasa ka ba na nagtatag si Kristo, tunay na iglesia, ang pangalan, Seventh-day Adventist Church? Ang sagot mo, ayon sa'yo, hindi ayon sa akin, sa tanong ko. I have the right to question you, kaya nga may debate tayo. Hindi pwede sa pamantayan mo lang palagi, kasi kung pamantayan mo lang palagi, wala na tayong debate dyan. Kasi you can just make explanation, mga pakahulugan mo, wala na tayong didebate dyan kung ganyan ang prinsipyo mo. Ako din, gagawa din ako ng storya dito, pareha tayo. Walang mapatunayan. So, ikaw nasa affirmative stand ka, dapat patunayan mo, letra po letra. Sa Bible lang kasi, walang reference Bible, letra po letra, Seventh-day Adventist Church, tinatag ni Kristo, tunay na iglesia. That the Seventh-day Adventist Church, kahit malang isang talata, Seventh Day. Tapos another talata, Adventist. Another talata, Church. Wala ka Wala kang ang Adventist Walang nabasa na Adventist sa John 14:1-3. Pakahulugan mo lang yun. Hindi pwedeng ganyan ang pamantayan natin, Brother Will. Kasi pag ganyan, lahat na lang tayo may freedom na magpakahulugan. Tapos ganito na, tama na tayo. Dapat ang letra talaga, Proverbs chapter 30, verse 6. Dapat huwag mong dagdagan yung letra. Honestly, sinabi mo pala, baga direkta yun na sagot mo, indirectly lang, ibig sabihin, wala talagang letra po letra. Yun talaga ang sagot mo. O kung sa tanong ko, kung letra po letra hinanap ko, wala talaga. So wala na, tapos ng debate Kasi wala naman palang mababasa dito. Ba't naging Seventh-day Adventist Church ka Wala naman pala sa Bible. Proverbs chapter 30, verse 6. Huwag mong dagdagan kasi kung nagdagdag ka sa Bible, sinungaling ka. Hindi ka sa personal attack. Brother Will, this is from the Bible. Lest you be reproved and found to be a liar if you add to his words. Nagdagdag ka Wala namang Seventh-day Adventist Church sa Genesis. Wala pa ng church sa Old Testament. Ang dami mong talata based on the Old Testament. The Sabbath is given to Israel. Yun ang hindi mo alam, Brother Will. Kaya, thank you very much for challenging me to a debate para at least naman mapaalam ko sa'yo na yung Sabbath pa lang utos sa Sabbath for Israel only.
Hindi tayo kasama doon, lalo ng Christian Church in the New Testament. O lalo na si Kristo at mga apostol. Bakit? Exodus chapter 31, verse 14 to 18. Sabi ng Diyos na si Yahweh, 6 days shall you do work. In the Holy Bible, the Wayram's version. You can also follow me, Brother Will. In the 7th day is the Sabbath, the rest holy to the Lord. Everyone that shall do any work on this day shall die. Sinong tutupan nito? Verse 16. Let the children of Israel keep the Sabbath and celebrate it in their generations. It is an everlasting covenant. O ang Israel lang pala ang susunod sa utos tungkol sa Sabat. Sila lang susunod sa utos sa Yahweh tungkol sa Sabat. Letra po letra yan. Exodo 21, 14 hanggang 17. Kayong Genesis 2, 1, 3, Exodo 28, 11, Ezekiel 20, 12, 20, Deuteronomy 9, 11. Lahat yan. Ang ibig sabihin nga ng Israel ang papatuparin yan. Kaya mali ka, Brother Will, sa pagkahulugan mo. Kaya nga, dinagdagan mo eh. Kasi pag wala mabasa sa Biblia, pagkahulugan mo, mali. Kaya nga, binasa mo Old Testament puro, tapos nabisto ko ngayon dito sa debate natin, para lang para sa Israel yan. Oh, gusto mo another talata, aside from Exodus chapter 31, verse 14 to 18. Psalms chapter 147, verse 19 to 20. O Salmo 147, talatang 19 at 20. Who declareth his word to Jacob, meaning God declares his word to Jacob, his justices and his judgments to Israel. In verse 23, he hath not done in like manner to every nation. Hindi niya ito ginawa, ang kanyang binigay kanyang mga kautusan, kanyang mga hukom, sa ibang mga bansa. In his judgments, he shall not made manifest to them. Hindi niya pinalam. Sino lang? His judgments given to Israel. Israel nga lang eh. Exodo 21, 17 hanggang 18. Wala naman sa ibang bansa. Salmo 147, 19, 20. Ibig sabihin, tutulan mo to. Letra po, letra to, Brother Will. Sino ka para tumutol dito? Brother Will, tutulan mo to. Yung dalawang talata kinote ko. Dapat sana sa first stand mo, you quoted this, tapos you explain this kasi alam mo, ito ang gagamitin ko para sirain yung tindig mo. Sumusunod ka sa mga debate ko sa YouTube, tapos hanggang ngayon, wala ka palang natutunan. Ito ang pangsira eh. Kahit saan mga relihiyon, ito talagang talata. Psalms chapter 147, verse 19 to 20. Bigay ng Diyos ang kanyang mga utos kay Israel at hindi niya ito ginawa, talatang 20. Napakaliwanag yan. Huwag mo nang intindihan yan. Maliwanag na yan. Letra por letra na yan eh. Kaya wala ka talagang naitindig, Brother Joel. I'm sorry to tell you. Tayo, magkaibigan man tayo sa Facebook, Brother Joel. I don't see you as an enemy. You are still separated brothers according to Vatican Council to Brother Erwin, Sir Moderator. They are still our separated brothers. I also call you Brother Erwin, Brother Ruel, brother. I have also big respect to Seventh-day Adventists kasi nanonood sa atin ngayon sila Brother Donald Obidos, yung mga national debater din ng Adventista. Pero Brother Ruel, pinagbigyan kita kasi kinukulit mo ako sa Facebook. Kaya nandito ako ngayon when we have this debate. Now, in Matthew 16:18, you quoted this, dapat itong mauna eh, kasi dapat i-prove mo na itong Matthew 16:18, ito yung Adventist Church, kahit hindi ilita-pulita, dito ka sana mag-umpisa. Nag-umpisa ka sa Genesis, sa Exodo, sa Deuteronomy, sa Ezekiel. Wala pang church doon eh. Kailan ba Seventh-day Adventist Church ang Christian Church na itatag? Sa Old Testament? Ay, mali ka, Brother, kung Old Testament ka nag-umpisa, kalaban ka sa Matthew 16:18. Kung nag-umpisa ka sa Old Testament, kalaban ka sa Matthew 16:18, ibig sabihin, hindi talaga Seventh-day Adventist Church itong tinatag ni Cristo sa Matthew 16:18. Basahin natin. Kasi ikaw, nag-umpisa ka pa sa Old Testament eh. And I say to thee, Matthew 16:18, 19, the Holy Bible, the Wayram's version, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bakit sasabihin pa ni Cristo, itatatag ko ang aking simbahan o iglesia? Kung sa Old Testament, nandoon na pala ang Seventh-day Adventist Church. Hindi ba, Brother Joel? Hindi mo ba na-realize yan? Brother Joel, may nagsabi sa akin na tiniwalag ka daw. Bumalik ka, Brother Joel. I am inviting you. This is not a personal attack, ha? This is an invitation to you kasi I see you as a brother. I do not see you as an enemy. Kaya, Brother Joel, balik ka lang dito sa Katoliko. Siguro, Katoliko ka naman binyagan. Ngayon, you have realized na yung Old Testament na ginagamit ng Adventista, kasi Adventista ka, yun ang ginagamit nyo. You have to realize, hindi pwede yun naangkop sa Matthew 18 kasi magtatatag pa lang si Cristo sa New Testament. Sa Matthew 16:18, sa inyo, nandoon na palang Iglesia Adventista del Septimo Dia sa Old Testament.
Ano nangyari dyan, Brad Joel? Tapos ngayon naman sa Facebook, sinulat mo doon, wala ka namang referensya eh. Kaya ginamit ko kasi hindi mo ginamitan ng referensya ko. Pasok na pasok dito sa debate natin. Sinabi mo yun, salita mo yun eh. You have the word of honor dyan sa tinindigan mo dyan sa Facebook. Kahit debate, Facebook lang yan. Sinabi mo dyan, napakaliwanag. Huwag mong tutulan. 1863 pa lang, nag-umpisa, nagtipon-tipon ang mga Adventista, kaya pinangalanan nila ni Ellen Goldwhite at si Mr. White at mga kasama ng Adventista, mga founders ng Seventh Adventist Church, na officially, ang pangalan nyo, Seventh Adventist Church, 1863. Ibig sabihin, hindi pa nga sa Old Testament eh. Kaya mali yung talata ginamit mo sa Old Testament kasi 1863 lang pala kayo sumulpot. Ayon sa iyo mismo, ha? Ayon sa iyo mismo, hindi kailangan ng referensya, galing mismo sa bibig mo. Kaya hindi rin angkop sa Matthew 16:18 kasi magtatatag pala si Kristo. Tapos 1863 pa lang, 33 AD natatag sa araw ng Pentecostes. Hindi pa naman sa 3 day ang Pentecostes eh. Kaya Brother Joel, I would like to ask your kind indulgence to be sober, to think well, to pray to the Lord for enlightenment. Tapos makinig ka sa akin ngayon. You are a friend of mine. I also pity your soul. Bumalik ka sa Katoliko kasi Katolikong tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18. Oh, pero I will prove that next Friday pa naman. Pero ngayon, I'm still in the negative. I'm just inviting you, Brother Joel. Matthew 16:18, and the gates of hell shall not prevail against it. And verse 19, and I will give to thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind upon earth, it shall be bound also in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth, it shall be loosed also in heaven. Wala talagang sinabi dito, Brother Joel, I will build my Seventh Adventist Church. Bakit? Kasi yung iglesia na itatag ni Kristo, it will be built and it will be founded on Acts chapter 2, verse 1 to 47, on the day of Pentecost. Kayong Pentecost, it is a Sunday. It is a Sunday, hindi yan Saturday na 70. Kaya dapat hindi ka kasi Pentecostal eh. Your church pala is not a Pentecostal church kasi 70. So, Brother Joel, sa Acts chapter 2, verse 147, huwag mo sabihin, tutulan mo naman itong gawa, 2:1 hanggang 47, na dito talaga natatag ang iglesia na sinabi ni Kristo na itatatag na sa Matthew 16:18. Kasi pagbasahin natin dito sa Acts 2:47, praising God and having favor with all people, and the Lord increased daily together and added to the church as should be saved. Kaya dinagdag sa iglesia, sa adlaw ng Pentecostes, Sunday yun. Kaya taliwas, hindi talaga pwedeng ma-Seventh Adventist. Last 3 minutes. Tapos yung Adventist, tama naman yung punto mo na lahat tayong Kristiyano nag-aantay sa pagbalik ni Kristo. Pero hindi yun ni minsan, isang beses, ginamit sa mga Kristiyano na tinutukoy ang adjective na Adventist, nag-aantay sa Panginoon, na ginamit na pangalan, official name pa. Si Ellen Goldwhite lang ang nag-aalam yan, 1866, sabi mo eh. Brother Joel, sabi mo mismo, 1863, silang nagpangalan yan, na nagtigom sila sa Battle Creek, Michigan, USA, 1863, Seventh Adventist Church, ang pinili nilang pangalan. Walang Adventist dito. Isang moderator. Okay, objection. Usaman. Kanina, ginawa ko lahat na hindi ako makabanggit na out of Bible kasi reference lang ang sabot namin, ang usapan namin. Hindi nga reference Bible lang. Mga binanggit niya, wala na sa Bible yan, sa mga references yan. So kung makabanggit ako ng out of Bible, okay lang sa kanya mamaya dahil siya nag-unay. Brother Alvin, change your para hindi niya maano. Sabi ko nga ganina, Brother Win, wala nga siyang reference nag-quote doon, kaya salita niya direkta. So direkta ang salita mo. Lahat na maiwasan ko yung reference. Pwede kong gamitin yan. Wala ka namang reference sa Facebook eh. Okay, so change na lang, Brother Win. Sige. Bibigyan kita ng chance. Ilang minutes na lang, Brother Win? Hindi ka magamit ng nasa reference kasi sa Bible. Okay, sige, Brother Will. I already accepted your objection. I will change the point. Okay. Now, Brother Roel, mga Ellen G. White, ibang topic yan eh. Sige, go. Sige. Now, sa Acts chapter 2, verse 1 to 47, ito ang katuparan sa Matthew 16:18 na nagtatag si Kristo ng iglesia. Kailan? Nung araw ng Pentecostes. Sunday yun ng Pentecostes, hindi yun Saturday, 7th day Saturday. Kaya mali ka na doon eh. Mali ka na doon. Dito na ko ngayon sa first stand ko, destructive speech. O wala ng 7th day. Adventist, sinabi ko ulit, Christian ang tinawag dito, Acts 11:26 at 1 Peter 4:16. Yung mga Christian dito, hindi minsan, kahit minsan mo lang tinawag, iyang kapal nito, Brother Erwin Matthew up to Revelation.
Ilang libro to? 27 books in the New Testament. Wala ni one time na tinawag silang Adventist. Kung tinawag pa silang Adventist, nag-iintay sa Panginoon, di nakasulat sana dito. Pero Proverbs 36, hindi nakasulat, hindi sila tinawag Adventist. Kasi yung iglesia tinatag ni Cristo sa Matthew 16:18, Acts 2:1-4-7, hindi talaga yun Adventist. Hindi yun Seventh Day kasi Pentecostal yun. Araw ng Pentecostes, Sunday. Hindi rin yun Adventist kasi hindi ginamit ang pangalang Adventist official sa Bible. Wala kang talatang mabasa eh. John 14:1-3, wala namang mababasa dyan, Adventist. O yung church meron. O pero hindi nga Seventh Day Adventist Church. Kaya church ka pa mabasa, pag Seventh Day wala, kasi natatag ang iglesia, Sunday, Pentecost Sunday, Acts chapter 2, tapos Adventist, hindi mo nabasa sa Biblia, wala letra po letra na Adventist, ibig sabihin, pakahulugan mo lang yun at sa mga Sabadista na Adventist. Kaya yun nga, sabi mo nga kanina, in sinang-ayunan mo na you will discuss about what you said in Facebook in 1863. Ikaw nagsabi nun, wala ka namang referensya eh. Kaya sabi mo na, nakakinig naman si Brother Erwin na you will discuss it, your second stand about what you said in Facebook. Wala kang reference doon eh. Salita mo yun. Baga, I take you at your word. Pwede naman yung I will take you as your word. Kasi salita mo yun. Pero hindi mo yun mapatunayan sa Bible. Yun ang diferensya, Brad Ruel, kasi yung sinasabi mo sa Facebook, wala sa Biblia, letra po letra. Kaya sa debating ito, Brad Ruel, I would like to ask your kind indulgence. Kasi talong-talo ka dito, balik ka na sa Katoliko, I would like to invite you. 10 seconds. Kasi wala kang napatindig dito, sirang-sira talaga. But Joel, please, come back to the Catholic Church. Very much and good evening. Okay, so Brother Will, so dito na tayo sa first question and answer. Brother Will, ready ka? 10 minutes? Brother Alvin, ako Yes. na naman. Wait muna. Wait Ready muna ka kayong na? oras, sinit pa. Ready ka na? Bro, ready ka na? Ready na. Sige, Brother Alvin, ready 10 na. minutes. Go ahead. Yes, I'm ready. Okay, Brother Joel. Brother, Start. baka may tubig ka dyan. Painumin mo yan si Brother Alvin. Meron nga, uminom ako. Ikaw, meron ka ba dyan? Uminom ka rin. Hindi ako nag-monitor. Hindi ko nakita kung anong ginagawa mo. Basta, ako na. Yes, Brother Joel, go on. Brother Alvin, totoo ba yung narinig ko na sinabi mo na naniwala ka sa Adventist na naghintay ng Panginoon? Ang sagot ko, sabi ko nga, lahat tayo, pwede at that point, we can agree na nag-antay tayo. Pero ang punto na we tama disagree, na. hindi pa ako tapos. 1 minute bro. muna. 1 minute, bro. Brother Joel, please respect me a little. 1 minute pa. Sorry. Hindi tayo magkaisa, nag-disagree tayo na ang pangalan official, Adventist. Tawag ang mga Christian dito sa Bible, Acts 11:26, 1 Peter 4:16, they were called Christians, but they were called Adventist even once in the Bible sa 27 books. Kayo ginawa yung official name Adventist, wala sa Bible, Proverbs 36. So you're reproved by the scriptures and you're proven to be a liar. Yan ang Joel, kaya magbago na kayo ng stand, balik kayo sa Katoliko. Second question, bro. Next question. Next question. Itong sinabi sa Panginoon na and on the seventh day, God ended His work, which He had made, and He rested on the seventh day from His work, which He had made. Sa trace, and God blessed the seventh day, 1 minute, and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. Tatlong beses niya binanggit ang Seventh-day Adventist kung anong ginawa niya. Maniwala ka dito, hindi? Answer. Walang sinabi dyan sa Genesis 2:1-3. The Adventist. Ikaw lang nagsabi eh. Ang sinabi dito, 7th day, sanctified. Yung araw, wala namang iglesia dyan eh. Wala pang church dyan. So actually, you're out of topic, Brother Joel. Sinagot na kita, Brother Erwin, Mr. Moderator, out of topic sa kasi Sabat na 7th day eh. Church naman ang patutunayan na SDA Church. Walang church pa dito sa Genesis 2. Brother Joel, walang iglesia dito sa Genesis 2. Ang Puntos Santo naman. Ang tanong ko, naniwala ka ba? Hindi ko nagtanong kung mayroon ba. Sinagot na kita. Naniwala ko sa Sabat dito. Okay, pero hindi yung naniwala ka, Adventist Church na nagsasabat. Kasi wala pang Adventist Church dito. Na yun ang topic natin na patutunayan mo. Wala ditong mabasa letra po letra. Kaya you fail to prove sa Genesis 2. Ang ditong mabasa mo, Sabat. Pero yung Adventist Church, wala. Ang patunayan mo, Seventh-day Adventist Church. O kung Sabat lang sana, pwede sana ito. Walang Adventist Church eh.
Kaya hindi mo napatunayan, Brother Ruel. Next question. Objection for clarification by Sige. Mr. Moderator. Sige, go ahead. Tapos na ang debate. Do not make commentary. Make an objection, Mr. Moderator. Naniwala siya na Adventist siya, tapos naniwala siya na ang 70. Do not make commentary, Brother Ruel. Excuse me, Brother Ruel. 70 Adventist na siya. Huwag ka lang mag-commentary. This is a debate. Okay, excuse me, Brother Ruel. Hindi pa tapos kasi Sabat man yun ang ang sabi ni talata. Brother. Ang clarification ko, ito. Pinaniwalaan niya yung naniwala siya na Sabat Adventist siya. Sabat, Tapos pero naniwala hindi din church. siya na Brother naniwala Ruel. din siya na ang 70 gawa ng Panginoon totoo. So, naniwala ka tapos na ang 70, ang saman, Adventist Church or Sabat lang? Ang sagot ko, wala kang mababasang Adventist Church kaya hindi ako naniwala sa Adventist Church, yung 70 Adventist Church mo na pinatunayan mo kasi wala yun sa Bible. Ang paniniwalaan ko na nag-antay tayo. Kami ng Katoliko eh. Nag-antay din kami. Ang 70 gawa ng Panginoon. Brother Ruel, huwag kang mamuna mag-sapaw. Brother Ruel, excuse me. Objection Kailangan mo. ko bang i-debate pa yan na naniwala na siya sa 70 Adventist? Huwag kang mag-komentary. Ang pinaniwalaan niya, Brother Ruel, is ang yung 70 Adventist, pero hindi yung church na 70 Adventist Church. So, kaya nga, yung tinindig mo. Ulitin ko. Ang topic mo is naniwala true siya church. na Adventist siya. Tapos naniwala siya sa 70 na totoo, gawa ng Panginoon. Ano pang debatihan? Yes, 70, pero walang hindi church yung... Magtanong ka, Brother Ruel, huwag kang mag-desisyon. Nag-judge ka na eh. Bro, next question na bro. Next question. Okay. Sige. Sige, ituloy mo. Next question, go ahead. Considered sa dalawang question, left hook, right hook na down na yan. Please, direct question, Brother Ruel. Huwag kang mag-komentaryo. Ang dami mong komentaryo eh. Next Mauubos na question. yung oras eh. Sinabi mo na ang Sabat para lang sa mga Hudyo. Hindi ako nagsabi ang Biblia. Sinabi mo, ikaw ang nagsabi. Hindi, ang Biblia nagbasa ko, Psalms 147 verse 19 to 20 and Exodus 31, 17 to 20. Ko lang. Binasa yung bro. Magtanong pa ako. Letra yun, binasa ko. Kasi huwag kang matakot na ma-knockdown ka naman. Saan yung direct question mo? Puro ka komentary. Okay bro, question ka na bro. Oh, question na. Question mo oras sa Sabi mo, question. ang Sabat, according to your own understanding, na sa mga Hudyo lang. Ano itong sinabi sa Ten Commandments na sinabi dito na but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger. Tanong ko, yung stranger, Hudyo ba yan o di? Sagot, basta sa loob ng Israel, alipin ng mga Israelita, sakop din yun sa batas sa loob ng Israel. Pero sa labas ng Israel, pasagutin mo muna ako, Brother Ruel. Brother Ruel, 1 minute sa Ikaw, nagbago ka na eh. Kanina, okay pa naman ang usapan natin, gentleman's agreement. 1 minute, 1 minute. 1 minute sa bro. 1 minute sa bro. Pasagutin mo ako within 1 minute. Okay, Sige, 5, okay. Go ahead, Brother. Yes. Oh, Brother Ruel, ang sagot ko, letra po letra, makinig ka. Sa Salmo 147:19-20, He gave instructions and laws to Israel. He has not done this for other nations. So sa labas ng ibang bansa, sa labas ng bansa ng Israel, doon ipinatubad ang Sabat. Pero sa labas, hindi pinatubad. Ibig sabihin sa Pilipinas dito, hindi tayo kasama. Pero kung alipin ka na Pinoy doon sa Israelita, sa Hudyo ngayon, susunod ka rin doon kasi batas nila yun sa bansa nila eh. Kaya yan ang sagot ko, Brother Ruel. Hindi yun nakaprove ng Seventh Adventist Church tinatag ni Kristo. Ang naprove mo dyan, Sabat sa Old Testament sa mga Hudyo. Pero sa New Testament, walang Seventh Adventist Church na mga apostol nangili ng Saturday. Wala yan kasi Pentecost natatag ang Iglesia, Brother Ruel, Acts 2, 1-47. Brother Ruel, change your question. Yung matigas naman, Brother Ruel. Okay, next Brother question. Alvin. Sige. Brother Erwin. Okay, next question. Question, direct to me. Please, Brother Ruel, direct to me. Ulitin ko ang tanong ko. O sige. Dahil ang sagot mo, hindi ako satisfied. O sige, ulitin mo. Ang sabi mo, ang Sabat, kasi inamin sa Panginoon, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang sabi mo sa mga, ano lang yan, mga Hudyo. Ang tanong ko na,
pag isabi na stranger, ano ito, Hudyo or hindi? Yan ang tanong ko. Sabihin mo lang na hindi o oo. Ang sagot ko, ang sabi ng Biblia, bansa. Kaya kung napaloob ka sa bansang Israel, kahit hindi ka pa Hudyo, susunod ka sa utos ng bansang Israel. Salmo 147, 19-20. Kayong alipin, kahit hindi yun Hudyo. Objection, brother. Huwag ka muna mag-object, kaya 1 minute. Patapusin mo na ako, Brother Joel, sa 1 minute. Objection, Hindi brother. maliwa, nagsasagot pa. Ano yung objection mo, Brother Roel? Sinagot ko kanina na Hindi mag-question ka, hindi ka sasagot. Bro. Sinagot ko kanina ngayon. Siya naman ang makinig sa akin. Ang tanong ko, ang stranger ba Hudyo na o hindi? Sinagot nga kita, kahit hindi Hudyo, pero sa loob kasi ng bansa, ang punto dito, bansang Israel, susunod sa utos ng Sabat, bansa, nasa labas ng bansa. Ibang bansa, dito sa Pilipinas, susunod ka. Yun ang sabi ko sa'yo. Yun ang sabi ng talata. Kahit na hindi ka Hudyo, basta sa loob ka ng bansang Israel, susunod ka sa utos ng Sabat, no question. Pero kung sa labas ka ng bansang Israel, tulad natin, ikaw Pinoy ka, nandyan ka sa Saudi, hindi ka dapat susunod sa Sabat ng Hudyo. Salmo 147, 19-20, at Exodo 21, 17-18. Napakaliwanag yan, Brother Joel. Huwag mong pipilitin ng talata ng Biblia. Maliwanag, letra po letra yan. Hindi yan binigay ang utos ng Sabat ng Panginoong Diyos sa ibang bansa, kung sa Israel lang. Hindi mo naintindihan yan, napakaliwanag yan. Okay, Sunod na tanong. Next question, Brother Roel, kasi Next question. out of topic kayo kasi hindi Kaya nga, hindi na pro-church, hindi pro church eh. Mag-object na sana ako. Yung debate sana nyo. Ngayon, ang last ko na question, dahil gipaliwanag mo yun, ang usapan natin, kung saan ka nagpaliwanag, doon ako magtanong. Ngayon, Sige, direct question. Sinabi mo na hindi pwede sa ibang bansa hindi sinunod sa ibang bansa ang Sabat sa loob lang ng Israel. Question. Kung mabasa ko na sinunod sa ibang bansa, talo ka na. Mo? Wala kang mabasa kasi magsakasasalungat na yan sa Salmo 147:20. He has not done this for other nations. Tapos babasa ka na pasusunod ng ibang bansa. Excuse yung katanungan ni Brother Roel kung may mabasa daw siya. So kung Sabat, pasusundin sa ibang bansa. Sige, pag mabasa niya, yung Sabat, 7-day Sabat, susunod ibang bansa, talo na ako. Okay, Brother Roel. Call. Sige. Showdown. Deal ha. Sige. Deal. Sige. Yung 7-day Sabat ka, kasi yun ang punto mo. Stop natin yung clock. Sige, magbasa ka. Anong talata? Si Brother Roel ang babasa, anong verse? Sabi mo, hindi sinunod sa ibang bansa. Hindi, Mr. Moderator, ikaw magbabasa, anong verse? Ako magbasa. Challenge to, showdown to Brother Roel. Ang magbabasa ang moderator, hindi ikaw. Anong talata, anong verse ng Bible, ipabasa natin kay Brother Roel, kahit anong version. Anong verse, Brother Roel? Sa Galatians 3, chapter 28 to 29. Okay, sige. Yan na lang, Cebuano, para maliwanag. Bisaya. Galatia 3, Gs hanggang, Brother Roel, anong talata? 29. Ang haba naman, Gs hanggang 29, ang haba. 3, Galatia 3, verse 28-29. 28-29. Sige. Tiga, Galatia 3, 28. 29. 28-29. Tingnan natin ang mga kapatid. Mga Tapos, brothers. Mr. Moderator, ikaw na maghukom kung nabasa ba yung challenge. Okay. 28. Ito. 3, 28-29. Wala na'y kalainan sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo o mga ulipon o sa mga gawas nun, sa mga lalaki o sa mga babae, kay na hiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kung kamo iyan na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Wala may Mr. Moderator, nabay Sabat, gihatag sa ubang nasod? Wala, way nabasa pa rin ko, napildi ka. kapareha lang. Dili nga naghatag sa lang nasod ang Sabat. Brother Roel, proceed to another question. Pahangyoon pa ka. May oras pa ba, Brother Roel? Ha? 2 minutes ba? Brother Roel, pahangyoon pa ta ka. Sige. Bigyan kita, patawarin kita. Sige. Question. Di ko marinig yung monitor mo. Maliwanag naman sa amin dito. Hello, Brad. Kayan. Brad, sige, klaro na. Okay. Sige. Next question. So, sabi dito, Hindi question, direct question na. Nabasa na ng moderator eh. So walang Walang nabasa letra por letra na Sabat ibinigay sa ibang bansa. Yun ang challenge natin eh.
Sabi dito, Mr. Moderator, kindly deliberate. May nabasa bang ang Sabat binigay sa ibang bansa? Wala naman yun ang nabasa doon. Sinabi dito na wala nang isa na lahat, wala nang Hudyo, walang Grigo. Anong sinunod ng Hudyo? Sinabi bang batas? May batas ng Sabat ibinigay sa ibang bansa? Wala eh. Pakahulugan mo lang yun. Okay, Brother Roel. Alvin, magsabadista ka na. Hindi, direct question Okay, kasi talo ka na kanina eh. Next question, Brother Roel, kasi wala nabasa sa Sabat doon. Pakin kita pag ako na naman dito. Next question, Brother Roel. Sige na. Okay, 2 May minutes oras ka pa remaining. eh. Huwag mong sayangin yung oras. Next question. Yung sinabi ni Jesus Christ na I will build upon this church. Ang tanong ko, I will build upon this rock. Ang tanong ko, sa anong rock yun ang iniisip mo? Bible lang pasagutin natin. Biblia, letra po letra. Basahin natin dito ha. Matthew chapter 16. Si Kristo mismo ang pasagutin natin. Sino dito ang rock? Yun bang sabi mo na sinulatan ng papa na bato? Sinulatan? O ang rock, iba ang pakahulugan, sabi ni Kristo? Basahin natin dito. John chapter 1 verse 42. Jesus looked intently at Peter for a moment and then said, "You are Simon, John's son, but you shall be called Peter," capital P. The rock, capital R. So si Pedro yung the rock. Yung sinabi ni Kristo, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Sa John 1:42, si Pedro yung bato, yung rock, capital R, rock. Dito sa Biblia, Living Bible, Protestante to, Evangelical, John 1:42. So aminin mo na, Brad Roel, na hindi yun papa na bato, na nagkamali ka, talo ka na. Hindi yun papa na bato eh. Si Pedro yun na bato, John 1:42, Brad Roel, Matthew 16:18. Yung sinabihan si Pedro na okay, Brother Roel, last question na, answer, Brother Alvin, kay 26 seconds. Okay. Yes, last question, Brother Roel. Yung sinabihan si Pedro gawa Satanas, si Pedro ba ay hindi Satanas or Pedro? Ang sagot ko, pinalayas na si Satanas kasi si Pedro, hindi na yun dinasulan ni Satanas kasi pinalayas na si Satanas eh. Kaya nga si Pedro, yun siya yung tinatagal na bato ni Kristo, Matthew 16:18. Kaya nung si Satanas, pumunta kay Pedro, pinalayas ni Jesus. Kasi siya yung bato eh. Hindi yun madadaig ng Hades. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gates of hell, ibig sabihin si Satanas, hell, the demons, the devil, cannot destroy against it, the church, Peter. Kaya nga pinalayas eh, Matthew 16:22-23. Kaya yan, nag-prove sa Catholic Church yan, Brad Roel, hindi yun sa Seventh-day Adventist Church. Okay. Okay, at least inamin mo na pinalayas. Tapos na, bro. Tapos na. Ikaw na ang second stand mo na. 10 minutes na lang. Ako na naman. 10 minutes naman. 10 minutes, second stand. Okay. Doon tayo magkita alon sa mo, Brother Albert, sa yung stand naman sa Catholic. Yung, okay, so ready ka na, bro? Wait muna, bro. Okay, ready na. Panukan sa... Sige, ready ka na. Okay, 10 minutes constructive second stand. Sige, go ahead, bro. So, marami akong komento sa kanya dahil sa totoo lang, sa dalawang tanong ko, knockdown na siya. Left hook at saka right hook. Ang unang nung sabi ko, Brother Alvin, totoo ba yung sinabi mo na naniwala ka ng Adventist? Naghintay ng Panginoon? Sabi niya, oo, naniwala ako. The Adventist na siya. Pag sinabi ko na, yung 7th day na ginawa ng Panginoon sa Genesis, hindi ko pa nga sa 10 Commandments, naniwala ka ba doon na Panginoon yun? Sabi niya, oo, naniwala ko. Ano pa ba yung debatehan? No? Sino pa ba yung tao na mag-debate na ang kalaban mo naniwala na sa paniwala ko? Adventist siya kasi naniwala siya sa pagbalik ng Panginoon. Naniwala siya sa 7th day. Si Brother Alvin, alam ko ito, kunti na lang ang kulang nito na mag-Adventist ito kasi narinig ko,
Baka dinasal ito sa uncle niya palagi na ma-Adventist talaga ito. Kasi kung ma-open lang isip nito, hindi talaga ito magpatuloy yung paniwala niya. Pangalawang tanong, sabi niya ang stranger, kuan daw, kanang kahit Hudiyo, stranger daw. Ano ba yun? Ang Sabat binigay sa Panginoon, tapos Hudiyo ka, mag-stranger ka pa rin dyan. Tingnan mo yung yung logic ba sa mga panalita niya. Yan kasi ang palakad nila, na ang Sabat, hindi sa Panginoon. Ang Sabat, hindi sa mga hintil. Sa mga sa mga Hudiyo. Ang stranger, klaro lang, hindi yan Hudiyo, kay stranger yun. Pag Hudiyo, ba't sabihin pa na sa stranger na Hudiyo, kasama na yan sa batas? Brother Alvin, ikaw kanina nag-point ka sa akin na nag-ask ka na balik. Brother Alvin, isipin mo naman yung mga pagsabi-sabi mo na wala ka sa katotohanan dyan. Kung sino yung magbalik, ikaw samahan mo yung kasi ginasal ka no na tumino ka. Dito tayo sa sinabi ko na, sabi mo, ang Sabat, sinunod lang yan kasi dito, hindi ito out of topic dahil bakit out of topic na sinabi kasi sa Panginoon, the seventh day is my Sabbath, the seventh day is the Sabbath of the Lord. Kaya hindi ito out of topic sa diskusyon. Sinabi dito na hindi daw pwede sa ibang bansa ang Sabat dahil sa mga Hudiyo lang yan. Klaro dito, Galatians chapter 3 verse 28-29. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ. At Tagalogin natin. Walang magiging Hudiyo o Grego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Tingnan mo, anong paniwala ni Jesus sa Batista? Kumakain ng baboy. Pag naniwala ka ni Jesus, dito sa 29, and if you be Christ, then are you Abraham's seed, and heirs according to the promise, Tagalog. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y ngay binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Brother Alvin, hindi ka kaintindi niyan. Tagal mo lang si FD. Ano si Kristo? Hindi seeds ni Abraham? Kung ano sinunod ng mga Israelites sa Sabat, sa pagkain. Kasama tayo no dahil wala nang kahit sabi mo mga ibang bansa, wala na. Kung naniwala ka ni Kristo, isa na tayo dyan. Sinunod sa mga Hudiyo. Hindi ka kaintindi yan. Punta tayo explain ko kanina, dahil, paano 1833 daw, 1863? Brother Alvin, ang Adventist, kung nagsunod ka ni Kristo, kung Sabbath keeper ka, isa tayo ni Abraham, kahit ano ka, hindi kayo, kasi hindi kayo Sabbath keeper, hindi kayo kasama dito sa promise. Ngayon, sino yung magbalik? Ikaw magbalik, hindi ka kasama sa promise, Brother Alvin, hindi ka kaintindi yan. Dito tayo sa sinabi ni Paul, sabi ni Paul, according to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another build it thereon, but let every man take heed
how he built it thereupon. Tagalogin kasi may lalim ang English na yan. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo. Sino ang tagapagtayo? Si Paul, sabi niya, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw na nito. Sabihin mo, 1843 lang kayo. Di mo, 1863 kung ano yung mga alam mo. Sinabi ni Paul, pwede kayong magtayo. Sinabi niya, pero ingatan niyo. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtayo niya sa ibabaw nito. Brother Alvin, kaklaro na. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sapagkat sino man ay hindi makapaglagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na nito'y si Kristo. Ang Seventh-day Adventist, Brother Alvin, kahit kailan pa yan natayo, still existed na. Si Kristo pa ang umpisa niyan. Dahil si Kristo sa balista, si Kristo hindi kakain ng baboy, si Kristo nag-promise sa atin na Adventist na babalik siya. Yan ang inasahan ng lahat. Kasama ka kasi sa balista ka rin, Adventist ka rin, kaso lang tuloy-bagbag ka sa promise ni Abraham. Anong sinabi dito ni Pablo? And God hath set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gift of healings, helps, governments, universities, tongues. Sa Tagalog, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una, mga apostol, kalawa, mga propita, katlo, mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng paggagaling, mga pagtulong, mga pamahala, at iba pang mga wika. Ang Adventist kompleto, Brother Alvin, mayroong prophets ka mo, wala. Sabihin mo, wala kayo apostol. Apostol is to send, mga misyonaryo yan sa present day. Sabihin mo hindi kami ang nagsunod ni Kristo, hindi kami nagsunod ni Pablo. Kayo wala kayo dahil kahit kunti, hindi nyo mapaliwanag kung nagsimba ba si Pablo ng Sunday, kumakain ba siya ng baboy? Ano ginagawa niyo sa Katoliko? Kayo ang wala sa katotohanan. Huwag mong sabihin na ako magbalik dahil ikaw ang dapat magbalik. Dapat yung uncle mo ang pakinggan mo. Dinanasal ka na niya ngayon. Remaining. Sabi dito, and it shall come to pass after that I will pour out with the Spirit upon the flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old man shall dream dreams, your young man shall see vision. Tagalog, mangyari sa pagkatapos na ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay managhula. Ang inyong mga matanda. Okay, time. Okay, time. Okay. So, areta sa kining question and answer sa cross-examine, Brother Alvin. Brother, ready na ka? Okay, ready na. Okay, sige. Go ahead, Brother Alvin. Brother Joel, start tayo sa... Brother. Okay, ready ka na. So, first question ko is based on your verses in Acts chapter 2 verse 17 and 1 Corinthians 12:28 na naglagay sa iglesia mga propeta. Di ba, Brother Joel, huwag mong dagdagan ng Biblia. Plural to, prophets. Di ba? Daughters, plural din, daughters with S. Isa inyo, sa Ellen Goldthwait lang propetisa, isa lang eh. O, di ba? O, saan ngayon ang totoo? Itong Biblia na maraming propeta? O sa inyo, sa Iglesia Adventista del Séptimo Día, si Mrs. Ellen Goldthwait lang propetisa nyo, isa lang eh. Saan ang totoo? Sa Biblia, marami o sa inyo, isa lang? Sagot. Okay, answer bro. Brother Erwin. Okay, go Sige, ahead. sagot. Brother Erwin. Okay, go ahead. Go ahead. Okay. So, ang tanong niya, plural dito. Yes. Bakit sa inyo, isa lang, si Mrs. White lang? Isa lang. So, Oh. si makinig ka, 1 minute. O, sige.
At least, Brother Alvin, mayroong isa. Kayo wala. Kayo wala. Saan kayo dyan? Tapos sinabi dito na hindi lang at the end of Mrs. White, kasi sinabi dito kasi na mayroon, baka may darating pa. Mayroon, at least mayroon na. Kayo, yung propeta niyo, sino? Nasunod ba niyo si Paul? Wala. Okay, next question. Okay, next question. Next question. Maraming salamat sa sagot mo, ha, nga. Isa sa inyo, pero sa Biblia, plural, marami. Para sa inyo, may darating pa. Next question. Dito sa unang Korinto 3:10 hanggang 11, di ba sinabi dito, isa lang ang tagapagtatag, si Kristo lang? Bakit merong Ellen Goldwhite pa? Yung sa 1863 sinabi mo, marami pang iba. Isa unang Korinto 3:11, si Kristo lang ang tagapagtatag, di ba? Ilan bang tagapagtatag? Isa lang, si Kristo? O may marami pang iba? Ano ba talaga, Brother Joel? Sagot. Sagot. Yes. 1 minute. Yes. Go on. Si Kristo nagtatag doon sa Jerusalem. Hindi sa Roma, hindi sa Antioch, hindi kahit saan dahil mga lokal yan. Ang nagtayo dyan si Paul. May babasa tayo, si Paul nagtayo siya ng simbahan. Binasa ko na kanina. Next question. Sandali, 1 minute. Sige, 1 minute. Nagtayo si Paul ng simbahan, master builder siya, tapos gi-advise niya na pwede din kayo magtayo, pero kung ano yung tinayo ni Kristo, kung ano yung sistema ni Kristo, yun ang tayo mo. Tubag, nasagot ka na. Okay, next question. Next question. Sinabi mo, pwede magtayo ng iglesia. Pwede magtayo ng iglesia. Hindi sa ibang lugar, si Kristo hindi nagtatag ng iglesia liban sa Jerusalem, sa ibang lugar. Ibig sabihin, yung Seventh-day Adventist Church nyo, nasabi mo 1863, hindi pala si Kristo nagtatag nun sa Amerika. Kasi sabi mo, hindi si Kristo nagtatag sa ibang lugar eh. Bago mo lang sinabi ngayon eh. Nahuli kita, Brother Joel. Kaya ang tanong ko ngayon, aaminin mo na ba ng Seventh-day Adventist Church kasi sa Amerika sumulpot, 1863, sabi mo sa Facebook, hindi pala si Kristo nagtatag nun. Kasi si Kristo sa Jerusalem lang, sabi mo, hindi pwede sa ibang lugar si Kristo. O kaya ngayon, aaminin mo na, ng Seventh-day Adventist Church, hindi pala si Kristo nagtatag. Aminin mo o hindi? Yes or no? Ayon sa sabi mo. Sagot. Brother, ako na naman, 1 minute. Yes, go on. Tama na, naiintindihan ko. Okay. So, ang sinabi ko, ang gitayo ni Kristo, naghintay sa Panginoon yung Adventist yun. So, si Paul, inutusan niya, magtayo si Paul. Sa anong sinabi ni Paul? According to the grace of God. Sino, yan? Galing sa Panginoon, na magtayo siya. Give unto me as a wise master builder. So, si Paul, nagtayo, pero anong gi-advise ni Paul? Sabi ni Paul, for the other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ, sapagkat sino man ay hindi makapaglagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalagay na si Kristo Jesus. Kung magtayo ka dito, sa una na sinabi niya, kailangan ko time na, Brother Joel, huwag mo ubusin ang oras ko kasi this is my cross. Next question, Brother Joel. Si Pablo may utos kay Kristo at mga apostol, Mateo 28:19-20. Ang tanong ko sa iyo, sa talata sa Biblia, anong chapter and verse, na si Ellen Goldwhite at si Mr. White at ibang mga Adventista sa 1863, inutusan sa Biblia. May talata ka wala? Letra po letra, kapitulo, versikulo. Kasi si Pablo, si Pedro, inutusan. Pero si Ellen Goldwhite, saan talata sa Biblia na inutusan? Kasi mababasa dito, inutusan si Pablo, unang Korinto 14:37. Ang tanong ko sa iyo, anong talata sa Biblia na bukod sa mga apostol, si Mrs. White, inutusan din? May talata ka wala? Sagot. Chapter and verse. 1 minute. Sige, 1 minute, Brother Alvin. Yes. Go ahead. Okay, basahin ko ulit kasi ang hina kaintindi. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. O si Pablo nga.
Objection. Makinig ka mo 1 minute. Objection, bro. Objection. Objection, Mr. Moderator, kasi his answer is not responsive to my question. Yeah. Umami na ako na si Pablo Inan. Walang problema dyan sa unang Corinto 3:10. Ang tanong ko, Mr. Ruel Celebran, si Ellen Goldwhite, ang mga Sabadista sa 1863, anong talata na inutusan sila sa Biblia? Meron siyang talata. Anong chapter and verse? Ang hirap sa'yo. Huwag mong unang Corinto 3:10. Walang Ellen Goldwhite dito. Okay, Sagutin mo yan. Brother Ruel, may mabasa tayong... Talata, wala. Aminin mo kung wala. Yes or no lang, bro. Basahin ko nga. Paano kayo sige, bro. Hindi niyo patapusin ng tao sa 1 minute. Nakawin yung 1 minute ko. Pag nabasa mo, walang nabasa Ellen Goldwhite, talo ka na. Makinig ka mo. Showdown. Dahil ako ang magsagot. Kahit ano yung sagot ko. Pakinggan mo. It's your right to hear me. Sige. Sige, tingnan natin. Sige. Go. Sige. Ako, 1 minute. Sige, 1 According minute, to the grace of 3:55. God, which is given into me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another build it thereon. But let every man take heed how he build it thereof. Tagalog, kaya hindi nyo masyado maintindihan ang English na lalim. Ayon sa biyaya ng Diyos, na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Nag-utos si Paul na magtayo ka, pero ingatan ninyo. Pag isabi mo na kung anong century, anong year, ano ka ba, bakit ka hindi naman sinabi ni Paul dito na yun ang taon. Basta kung magtayo kayo, ayon kay Kristo, kung ano si Kristo, o ano yung tinayo ni Mrs. nila ni Early Pioneer. Okay, bro. Si Time, bro. Mrs. Time na, Brother Ruel. Huwag mo ubusin ang oras ko. Time na, 1 minute. Next question, Brother Ruel. Sa Apocalypse 21:14, the church is built upon 12 foundations on which are the names of the 12 apostles of the Lamb. 12 lang inutusan na magtatag ng simbahan, Brother Ruel. 12 lang, apostol. Ang tanong ko, saang talata, chapter and verse, si Mrs. White, inutusan? Objection. Wala kayo nabasa eh, kanina pa, Mr. Moderator. Objection, ato paminawon ang objection. Okay. Ano yung objection mo? Banggit anang Apokalipse, di ko nimo madrive diha, kay sulod ko nimo sa mong bulsa. Diri ko sa ako ang di paliwanag, diri ka mangutana, kay Oxford man ta. Yes, counter objection, Mr. Moderator. Sige po. Ang akong objection, kay nagsabi ka na inutusan din. Kaya maglalatag ako sa talata, may basis. Ito ang basis ko. Apocalypse 21:14, apostol lang ang magtatag. Hindi naman apostol si Mrs. White. Mr. Ruel, apostol ba si Mrs. White o hindi? Sagot. Apostol o hindi? Sagot. Oh. Kinig ka, 1 minute. Yes or no? Nagtanong, kinig ka muna. Yes. Nagtanong ka sa akin. Sinagot kita. Apostol ba si Mrs. White? Sagutin mo. Kung dalhin sa ibang verse, dahil hindi ko yun i-accept dahil Oxford tayo eh. Mr. Moderator, objection. Ang tanong ko na, tinanggap na niya eh. Na magtanong ako kung apostol ba si Mrs. White, hindi na sinagot eh. Sagutin mo, bro. Yes or no, then qualify. Sagutin mo, bro. Apostol ba si Mrs. White? Yung objection niya na tanong, apostol ba o Si Mrs. White? Yes or no lang? Yes or no lang, tapos qualification, 1 minute. Sige, Brother Ruel. 1 minute, 1 minute. So, Yes. yes or no sa muna, Brother Will, dahil mag-qualify ka. Hello. Sige bro, Brother. apostol or hindi? Oh, si Mrs. White. Si Mrs. White, prophet. Hindi, apostol. Oh, prophet siya. So, sinabi Okay, prophet. So, okay, very good. Ang apostol dito, yung mga missionary, ang equivalent ang missionary, hindi mo makaintindi kanina. Simbahan, 1 minute ha, makinig ka. And God hath set some in the church first, apostles. So mayroon kaming apostles, equivalent sa apostles ngayon, missionary, tulad ni Paul, taga Jerusalem siya. Pinadala siya. So apostles ang tawag noon. Secondarily, prophets. So, sabi niyo, plural. At least mayroong isa. Kayo wala. Thirdly, teachers. So, daming teachers. After the miracles. Kompleto kami. Kaya kung ano yung sinabi ni Kristo kay Paul, tapos kung ano yung sinabi ni Paul sa gawin, nasunod yan sa Seventh-day Adventist. Huwag kang mag-ano ng year, at least kami, nagsunod kami lahat, kayo mga Katoliko,
nasunod ba niya ugali ni Kristo wala? 10 seconds. Next question. Next question. Sige, next question. Brother Ruel, follow-up question. Yung utos ba na magtatag ng iglesia, natupad nyo na lang 1863? Brother Ruel, yes or no? Natupad nyo lang 1863 ang utos dito, 33 AD sa Pentecost, na humayo kayo, magtatag kayo ng iglesia. Tapos sa inyo pala sa Seventh-day Adventist Church, ayon sa iyo, natupad lang na magtatag sa Ellen White, 1863 pa lang? Yes or no? 1 minute. Sagot. Sagot, 1 minute. Okay, Good 1 minute. question. Thank you very much. Ma-verify ko na. Yes or no? Ang Seventh-day Adventist, Bro, yes or no muna, bro. Yes or no muna, bago mag-qualify, 1 minute. Brother Ruel? Alvin. Yes Hello? or no muna. Bago ka mag-qualify 1 minute, bahala ka na mag-qualify. Basta sagutin mo directly, yes or no. Yes or no? Magpili ka Last muna. question na yun. Categorical question Is-short ang ano mo, is-short ang question mo. Yun ang question ko. Ibig bang sabihin, Brother Ruel, na 1863 lang natupad ang pagtatag ng iglesia? 1863 lang? Yes or no? Yeah. No, natupad na noon pa dahil ang 7th day, noon pa eh. Ang Adventist naghintay noon pa eh. Kami nga yung tama dahil nasunod kami kung ano yung mga apostoles mula sa mga, kung anuhin natin ang history sa Roman Empire, Augustus, mga emperor dyan, ni Trajan, Duclian, Constantine, Claudius. Pagdating ni Constantine, gipanglotos yung mga Sabadista. Objection, Mr. Moderator. Malayo na. Time na. Out of topic. Time na, bro. Naubos ng 10 Nakunik. minutes sa cross. Hindi, time na, bro. Ano na siya, kanang Mag-cross na ako. time na. Wala nang 10 minutes. Oh, Tapos wala na. na yung 10 minutes answer. So, last ko na stand for Last the stand for the 10 minutes sa negative for the destructive speech. for the negative constructive speech. Okay, so Brother Ruel. So ari na po ta sa second stand sa negative. Maraming salamat, Brother Erwin, Sige. ang moderator natin, at si Brad Ruel Silibran, ang ating ngayong opponent in this debate, although this is a friendly and brotherly debate. Pero si Brad Ruel, nakikita natin mga kaibigan ko, mga kapatid ko, katoliko at hindi katoliko, nanonood ngayon, pati mga sabadista, naghirap talaga si Brad Ruel. Naawa ko sa iyo, Brad Ruel, kasi sinusundan ko yung mga sagot mo, ang layo talaga. Brother, excuse me, Huwag ka muna, brother. Ano yan? huwag ka muna mag-rebat, kasi Object siya dali. stand Rebuttal ko na yan. hindi pa 10 minutes last stand ko, tapos may 10 minutes ka pa cross last, tapos summary na. Summary, Brad Ruel. Akala ko rebuttal na kasi. Hindi, 10 hindi minutes, pa. meron pa akong last eh. Last pa siya para mag-ano ka, Maka-cross ka pa. Makaganti ka pa ng cross-examine, 10 minutes. Gi-clarify ko lang kasi parang personal naman. Sige. Sige. Hindi, Brad Ruel, kung ano mang sasabihin ko, basta hindi yan personal attack against you, hindi ko naman sinabi na bobo ka o gago, wala naman kong sinabing ganyan, huwag ka na lang mag-back-in kasi 10 minutes na to para huwag mo maubos ang oras ko. Di, nag-clarify lang ako, brad. Kaya nga, na-clarify naman na last ko stand to for 10 minutes, so please carefully listen. Sige. So ngayon, mag-umpisa ako, Brad Ruel. Sinagot mo na pwede pa lang magtatag ang ibang tao. Unang Korinto 3:10 hanggang 11. Mali ang pakahulugan mo, Brad Ruel, kasi ang sabi ni Pablo, sila lang na mga inutusan ni Kristo. Bakit sabi ko sila lang? Kasi unang Korinto 14:37, sabi ni Pablo, binigyan siya ng utos ni Kristo ng Panginoon. Unang Korinto 3:8 hanggang 11. Kasi si Kristo, the chief cornerstone, then the 12 foundation stones after Christ, 12 lang ka-apostles, Revelations 21:14, letra por letra yan. And the wall of the city, meaning the church, had 12 foundations. 12 na saligang bato. Ibig sabihin, tagapagtatag na bato. And in them, sino lang? 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Kaya tinanong ko, valid ang tanong ko, apostol ba si Mrs. White, si Mr. White, at saka yung mga Adventista na nagtipon-tipon, 1863? Hindi naman sila apostol eh. Kaya wala silang karapatan magtatag. Ayan. Talong-talong ka na dito, Brad Ruel. Huwag ka na lang magreklamo kasi sinusundan ko yan ang sagot mo eh. Sinagot mo, yes or no, sabi mo, no pala. Hindi pala apostol si Mrs. White. Ngayon, saan sila nagkuha ng karapatan magtatag ng Seventh-day Adventist Church in 1863? Na hindi naman sila apostol. Babae nga, bawal nga sa babae. Magturo ng doktrina eh, magtatag pa ng simbahan. Ito, babasahin ko, Brad Ruel, utos to ng Panginoong Jesucristo, unang Korinto 14,
talatang 36, 34. For God is not the God of dissension, but of peace, as also I teach in all the churches of the saints. Itong tinuturo ko sa lahat ng iglesia ng mga banal. Na ano? 34. Let women keep silence in the churches, for it is not permitted them to speak, but to be subject, as also the law said. But if they would learn anything, let them ask their husbands at home. For it is a shame for a woman to speak in the church. Ikahiyahiyangan magsalita, magturo ng doktrina ng aral ang babae sa loob ng iglesia, magtatag pa ng simbahan. Naku naman, Brother Joel, grabe itong sinalungat mo dito eh. O sinulit pa ni San Pablo Apostol sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. Makinig ka, Brother Joel. Let the woman learn in silence. O si Mrs. White, nag-learn in silence ba? Nagtuturo eh. Pundador niyo eh, founder eh. Tapos propetisa pa ninyo with all subjection. But I suffer not a woman to teach, not to use authority over the men, but to be in silence. Huwag silang mamuno taas sa mga lalaki. Namuno si Mrs. White eh. Propetisan nyo, tagapagtatag pa. Sino bang mas mataas? Yung mga ministro nyo at mga pastor sa balista? O yung tagapagtatag nyo na Mrs. White? Propetisan nyo pa. Founder nyo pa, di mas mataas yun sa mga lalaki. Pati na yun, sa iyo din, Brad Ruel, mababa ka lang kay Mrs. White. Tinanong nga kita dito. Saan talata? Kasi mga apostol, 12, inutusan, magtatag ng iglesia to preach the gospel. Magtatag ng mga iglesia habang buhay pa sila. 12 foundation stones, Revelations 21:14. Isa ng talata na inutusan si Mrs. White, yung propeta nyo, at yung mga kasamahan niya sa 1863. Nag-follow up ako kung 1863 lang natupad. Hindi pa lang natupad ang utos dito kasi mula sa 33 AD ang utos eh. Bakit ang tagal na sinunod, natupad lang 1863? Sinagot mo, hindi pala kayo. Ibig sabihin, hindi pala kayo yung inutusan sa Pentecostes. 1863 lang pala sinunod. Kaya hindi kayo yung 1863 yung iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18. Yan ang maliwanag na katotohanan, Brother Joel. Kaya ulitin ko, bumalik ka na sa Katoliko. Yung tiyuhin ko, baka babalik na rin yun kasi nakikinig yun sa atin siguro ngayon, maliliwanagan yun. I'm also praying for them. At ikaw din, Brother Joel, kasi kaibigan kita eh. I also pray for you na sana mabuksan din yung isip mo. Dito sirang-sira itong mga talata mo eh. Wala itong topic natin, Galatians 3:28-29. Challenge ko kanina kay Brad Erwin. Pag nabasa mo, Sabat, ibinigay sa ibang bansa, talo na ako. Ibinasa ng Mr. Morito si Brad Erwin. Walang nabasa letra por letra eh. Kasi showdown to, dapat showdown. May magbigay ka talagang talata, letra por letra. Iyon ang challenge mo. Pag nabasa ko, Brad Erwin, ng Sabat, ibinigay sa ibang bansa. Yung salitang Sabat, wala nga sa Galatia 3 eh. Kahit umpisahan mo sa 1 hanggang 29, wala talagang Sabat dyan. Bakit tinagdagan mo? Sinungaling ka tuloy, Proverbs 36. Sa biblical principles, so wag mong dagdagan yung Kapitulo 3 ng Galatia, dinagdagan mo ng Sabat, ay lalabas sinungaling ka, Proverbs 36 sa pamantayan ng Biblia. Hindi pwede yan, Brother Joel, kasi yung pagkaintindi mo sa Galatia 3, maling-mali kasi sa Salmo pa lang, na isululat na ng Diyos, nang binigay niya ang kanyang mga utos, hindi sa ibang bansa, kundi sa Israel, who declared His word to Jacob, to Israel, His justices and His judgments and His laws to Israel. Verse 19, He hath not done in like manner to every nation. O napakaliwanag, hindi na ginawa sa ibang bansa. Kaya yung estranghero mo, sa loob yun ng tahanan ng Israelita. Kaya bilang na rin siya, Israelita, kasi loob siya ng bansang Israel. Isa labas eh. Ang punto dito ng Salmo 147, 19-20, letra po letra, hindi ko to in-interpret. Huwag mo kong paratangan, Brother Joel, na nag-interpret ako, hindi katulad mo, pulo ka-interpret eh. Interpret ka ng interpret, Brother Joel, wala talata sa Biblia. Hanggang ngayon, wala kang napatunayan, Seventh Adventist Church, tinatag ni Kristo, ayon sa Biblia. Kahit ngayong pakahulugan mo, wala eh. Kasi bakit wala? Yung Adventist, sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon sa Seventh Adventist Church, kung official name yan, kasi hindi tinawag mga Kristiyano, Adventist. Sang-ayon ako, naghihintay, pero hindi yung Adventist sa yung iglesia mo. Iba kaming Katoliko, naghihintay kami. 3 minutes. Di ba, Brother Joel? Kami naghihintay, pero Adventist ba kami na tulad nyo na Seventh Adventist? Catholic Adventist kami. Pero hindi kami Seventh Adventist. Yun ang patutunayan mo, Seventh Adventist Church eh. Hindi mo napatunayan. Sana kung napatunayan mo, masangayon ako kung nabasa mo letra po letra, kayo yung Seventh Adventist Church dito sa Biblia, o sasangayon ako wala kang nabasa eh.
Paala ko sasangayon sa iyo, wala ka nabasa. Yung Genesis 2:1 hanggang 3 mo, Brad Ruel, I'm sorry to tell you, 7 day Sabbath, yun hindi yung church. So mangayon ako sa Sabbath, sa puntong Sabbath. Sa puntong 70, sangayon ako dyan, alangan, tututulan ko yung Genesis 2. Pero wala pang iglesia doon eh. O, huwag kang tumawa. Intindihin mo na yung iglesia, Matthew 16:18, kaya nga hindi nga kayo yun eh. Kasi Genesis pa lang may 70 Adventist Church na pala. Ibig sabihin, hindi yung Matthew 16:18 tinatag ni Kristo. Hindi pala kayo tinatag ni Kristo. Sino nagtatag sa inyo? Oh, kung hindi si Kristo nagtatag sa inyo sa Matthew 16:18, tapos nandiyan kayo sa Genesis, sa Exodus, sa Deuteronomy, ibig sabihin, hindi pala si Kristo nagtatag sa inyo. Di talo ka na, hindi pala si Kristo nagtatag sa inyo. Matthew 16. Eh, yun ang tema eh. Patutunayan mo, 70 Adventist Church, na tunay na iglesia, true church, tinatag ni Kristo, ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, tinatag ni Kristo. Saan ka napatunayan mo dyan? Ang Genesis ba? Pag sabi ng Diyos na nagpahulay sa ikapitong adlaw, may Adventist Church na ba doon? Ang Diyos mga lang yung mag-isa eh. Wala pa nga doon sila Adan eh. Ano nangyari sa'yo, Brother Ruel? Ang layo mo na. Wala ka na, out of topic ka na nga. Hindi lang ako nag-object kay Brother Ruel, ang moderator natin. Pero napansin ni Brother Ruel, Sabat ng tema mo, ibang tema yung Sabat. Magdebate pa naman tayo ng Sabat next time. Pero dito, ang tema natin, stick to the topic na hindi mo kayang patunayan o kahit sinong Adventista. Kahit pa yung mga debater nyo sa Manila, hindi kayang patunayan yan eh. Kasi nagdebate na kami ng chief apologist nyo doon sa Manila. Hindi nila patunayan na Seventh Adventist Church, tinatag ni Kristo. Ayon sa Biblia, may referensya pa nga yun eh. 54 seconds meaning. Kasi sasabihin ko sa iyo, Brad Ruel, sa mga referensya ng Sabadista, I will tell the whole public now, kasi debate to, na walang libro sa Ellen Golbert o Seventh Adventist Church, officially, inangkin nila na tatag sila ni Kristo. Bakit wala? Kasi alam nila, 1863 lang talaga sila. Tulad ng pagkaalam mo, Brad Ruel, tinatag lang kayo ni Mrs. White na hindi naman inutusan ni Kristo, 1863. Kaya hindi kayong tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18. Kaya Brad Ruel, sorry to tell you, wala ka talagang napatunayan sa debating ito eh. Naawa ako sa iyo, Brad Ruel, kasi I see you as a friend, as a brother in Christ, kahit separated brother tayo. Bumalik ka na, Brad Ruel. Revelations 18:1-4. Lumabas ka sa Babylonia, Brad Ruel. Bago pa ang hagupit ng Diyos, the punishments of God will be placed upon your head, Brad Ruel. God come out of Babylon. Okay, yan ang... Thank you very much and good evening. Tapos na yung destructive speech gikan sa negative. So, Brother Ruel, last pwede cross. ka nang magtanong, last cross examination. Okay bro, ready bro? Wala naman. Okay, Tanong. Sinabi niya na hindi pwede ang babae magtatag. Hindi ako nagsabi, ang Biblia, nagbasa lang ako. 1 Corinthians Saka hindi 14:34. pwede ang babae mag-leader. Yes, 1 Timothy 2:11-12. Letra po letra yan. Woman not have authority over man. Letra po letra, tutulan mo. Sige ka muna, 1 minute. Sige, question. So, sa Judges chapter 4, verse 4-5, sinabi dito, and Deborah, babae yan, a prophetess, the wife of Lupidoth, she judged Israel at that time, and she dwelt under the palm tree of Deborah, between Ramah and Bethel in Mount Ephraim. Ang tanong, and the children of Israel come up to her for judgment. Brother Alben, ang tanong, sabi mo hindi pwede mag-leader, hindi pwede magtayo, bakit si Deborah naging judges at saka naging leader? Ang sagot ko, nung panahon ng mga hukom, wala kasing lalaki doon na marunong eh. Si Deborah lang. Pero dito tayo sa New Testament, ang patutunayan mo, SDA Church, huwag ka munang magsagbat, Brad Ruel. Please finish me 1 minute. Sige po. Be respectful enough. Go ahead. Dito sa Biblia, sa iglesia, letra po letra sa church, ang tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18, may utos sa ganito, unang Korinto 14:34. Huwag magturo ang babae kasi kahiyahiya, unang Korinto 14:34-37. Sa unang Timoteo 2:11-12, huwag magkakaroon ng otoridad sa taas, sa ibabaw ng mga lalaki. Napakaliwanag yun sa iglesia. Dapat magbasa ka, may babae dito, leader, at may authority over man dito sa church, sa New Testament, para mapatunayan mo sa Ellen Golbert, tama yung iglesia nyo. Napalabas ngayon yung iglesia mo, hindi yung tunay na iglesia, bulaan na iglesia yung Seventh Adventist. Kasi dito sa New Testament, babae ang sa inyo leader eh. Dito sa New Testament, bawal ang babae. Kaya magkakontra eh.
Kaya false church kayo ang Seventh Adventist Church ayon dito sa New Testament. Time 1 minute. Next Okay, question, next Brother Will. Sinabi dito, Brother Alvin, and there was, nagtanong ka sa New Testament, may basahin ako. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Panuel, of the tribe of Aser. She was of a great age, and lived with an husband 7 years from her virginity. Ang tanong ko, Brother Alvin, sinabi mo na walang prophetess sa New Testament. Bakit mayroon? Inamin mo ba na hindi ka, nagkamali ka? Wala akong aminin na mali, Brother Will. Bakit? Yung binasa mo si Ana, wala pang iglesia tinatag doon kasi Pentecostes pang iglesia, gawa 2:1 hanggang 47. Isa Ana, belonging to the Old Testament pa yan. Pero namuno ba si Ana bilang propetisa? Hindi nga siya nagsasalita dito eh. Siya lang, minsan lang siya nagsalita dito, namuno ba siya? Is she a leader? Si Simon, ang leader, mga pare dito, mga pariseyo eh. Si Ana propetisa, pero hindi siya namuno. Ang bawal dito, mamuno, 1 Timothy 2:11 to 12. Ayaw ko na ang babae, merong otoridad sa itaasa ng mga lalaki na mamuno, ibig sabihin. Si Ana namuno ba? Hindi naman. Ang mapropetisa dito sa New Testament, hindi namuno. Si Ellen Gulweto, pundador, leader pa, religious leader, spiritual leader, fundador pa, founder pa, tapos teacher pa, tagapagturo, bawal magturo ang babae, magpundador. Unang Korinto 14:34-37, letra po letra. Unang Timoteo 2:11 hanggang 12. Kaya nga ng Iglesia Adventista del Séptimo Día, false church nga yan kasi taliwas yan sa Biblia, kontrang-kontra eh. Okay, Iba ang structure. Time 1 minute. Next question. Next question, Brother Will. So yung sinabi mo na hindi pwede ang babae magpuno. So, hindi nga ako nagsabi niyan, ang Biblia nga, 1 Timothy 2:11 to 12, huwag mo akong paratangan. Grabe ka naman, direspeto nga kita eh. Sarap na nga kita sagutin. Sige. Yung si Deborah, na nag-judge siya, tapos siya yung pinakahid, general pa, judge pa, lahat ng mga Israel magpunta sa kanya, prophetess pa siya. Question. Mali yun eh. Hindi. Ang sagot, tama yung sa Old Testament, pero ang church dito sa New Testament, isinibura ba sa New Testament ba? Mali nga pagkagamit mo kasi nag-quote ka Old Testament, ang patunayan mo, ang SD Church dito sa New Testament, kung church ba na SD, tinatag ni Kristo. Isa ang church dito sa New Testament, hindi nga kayo Seventh Adventist kasi ang bawal ang babae dito. 1 Timothy 2:11, let the woman have no authority over the men. Letra po letra yan, hindi na kailangan intindihin yan. Kaya nagsabi ko sa'yo, huwag mo kong paratangan, bintangan, ako may sabi. Huwag ka magtanong na, Brother Alvin, sabi mo, na hindi mamuno. Hindi ako nagsabi niyan, Brother Will, ang talata ng Biblia nan. 2 talata yan, unang Korinto 14:34-37, at unang Timoteo 2:11-12, na tinututulan mo. Ibig sabihin, tutol ka ang Seventh Adventist Church. Contradiction dito. Hindi kayo tunay na iglesia ayon dito sa Biblia. Napatunayan dito sa tanungan sa cross-examine. You are a false church kasi yung babae niyo propetisa, tagapagtatag, teacher pa, tapos have authority over man, mas mataas si Ellen Gulweto kasi sa'yo eh. Lalaki kang tao eh. Tapos nagpa-under ka kay Mrs. White, taliwas ka sa Biblia, kaya false church ang SDA eh. Okay, time 1 minute. Sige, next question, Brother Will. Next question. Sabi dito, na there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ, Jesus Christ. Mali ito, hindi. Kasi sinabi mo, walang, di pwede ang babae mag-lead. So sinabi dito ni Paul na wala na daw babae, wala nang lalaki, wala nang sino-sino dyan, we are one in Christ. Ang tanong ko, mali ito, hindi? Ang pagkaintindi mo ang mali, hindi itong talata. Kasi ang talata, walang sinabi dito na mamuno ang babae. Magkaisa na tayo sa dignidad sa harapan ni Kristo. Yun ang ibig sabihin nan. We have the same dignity. Pero sa authority, iba. Kasi bakit? Unang Timothy chapter 2, verse 11 to 12, letra po letra. Let the woman, o ito letra po letra, babae, learn in silence with all subjection, magpakumbaba. But I suffer not a woman to teach, hindi magturo, nor to use authority over the men. Plural yung men mga lalaki. Man, singular, di bawal na bawal si Ellen White
na founder nyo, teacher nyo, tagapagtatag, authority nyo. Authority nyo naman sa LLWT, nagpa-under ka eh. Dapat mas mataas ka, Mr. Ruel. Celebrant kay Mrs. White. Nagpa-under ka eh. Taliwas ka. Kontra yung Seventh Adventist Church, ang pamantayan sa Biblia, dito sa Biblia, kaya false church ka kayo. Wala kang napatunayan, Brother Ruel, mula pa kanina, na Seventh Adventist Church, tatag ni Cristo kasi nga tatag lang ni Ellen G. White, 1863. Time 1 minute. Okay, next question, Brother Ruel. Next question. Si Virgin Mary, babae, gidasalan niyo. Ang tanong ko, mali yan, hindi? Ang sagot, hindi pinoklama si Virgin Mary ay isang pari o isang ministro o isang leader ng simbahan. Hindi siya nagtatag ng iglesia. O, kaya mali kayo kasi Mrs. White cannot compare with Virgin Mary kasi Virgin Mary is humble, subject to God. I am the humble servant of the Lord. Luke 1:30. Hindi siya nagtatag ng iglesia. Si Mrs. White, proud na babae. Nagtatag ng iglesia. Italiwas dito sa 1 Timothy 11-12. 1 Corinthians 14:34-37. Mahalay sa isang babae, magturo, magsalita sa loob ng simbahan. Nagtatag pa ng iglesia, di lalo pa sa mas mahalay. Maling-mali talaga eh. Kaya sa 1 Timothy 4:1-3, may mga iglesia, tinatag ng tao, ang nag-inspired, Brad Ruel, mga demonyo, aral ng demonyo. Kaya yan, Brad Ruel, ano yan? Bawal mga pagkain. 1 Timothy 4:1-3. Kayo lang may bawal eh. Sa amin, walang bawal. Sabi dito ni Pablo, pag magbawal, sa demonyo yan. Sa Katoliko, walang bawal eh. So, walang aral ng demonyo sa amin. 1 minute time. Okay, next question. Next question. Remaining Si Mother 115 Mother Teresa, Yes, tayo Mother siya Teresa. ng foundation na siya yung pinakahid. Question. Mali yun, hindi. Ang sagot, 1 pag minute nagtatag ka ng foundation, pwede rin gagawin ng babae kasi ang foundation is not church. Hindi naman church. Huwag ka muna magbatin. Please Okay, respect me. 1 minute. I have 1 minute, answer. Brad Ruel. Sige. Tama si Mother Teresa kasi hindi siya tulad ni Mrs. White na nagtatag ng simbahan sa Amerika 1863 tapos nagparehistro sa SEC. Yung pinarehistro ni Mother Teresa, foundation ng kanilang madre, sa kanilang samahan sa madre, religious organization. Kailangan niya mag-rehistro sa India ka. Makulurong kapag hindi ka mag-rehistro sa gobyerno. Pero ibig sabihin si Mother Teresa ba? Siya ba? Pari ba siya? Ministro ba siya? Pastor ba siya? Hindi po. Hindi nga siya founder. Hindi nga siya Papa sa Roma, hindi naman pwede. Wala naman kaming Santa Mama. Isa inyo, Santa Mama eh. Si Mrs. White isang propeta lang eh. Maraming propeta dito sa gawa 17. May Santa Mama pala kayo na taliwas sa Biblia. Bawal Santa Mama sa Biblia. Isaiah 3:12, 1 Timothy 2:12, 1 Corinthians 14:34-37 at maraming talata sa Biblia. Time na. Okay, so Next question. Wala na, Brad Ruel. wala na Ubus na time tayo ng oras. Okay, so rebuttal na ta, Brother Ruel and Brother Alvin. So Ako muna mauna. Ikaw yung mauna. Oh, 5 minutes last. 5 minutes yung rebuttal time natin. Tika muna, set ko muna 5 minutes. Wait. Okay, so 5 minutes rebuttal, Brother Alvin. Go ahead, bro. Maraming salamat, Brother Win at Brother Ruel. Salamat naman sa pagkikinig mo. Sana mabuksan ng iyong isip. Dito, Brother Ruel, sa 1 Peter chapter 5 verse 13, sabi dito ni Saint Peter, sisipiin ko lang itong The Living Bible. This is an evangelical Protestant version, so this is not biased to the Catholic Church. Anong sabi dito ni Pedro? The church here in Rome, she's your sister in the Lord, since your greetings. Excuse bro. Ano natin? Usbo na to bro kay Juan na City. Wala. Ika mo na, isit sa nakuha 5 minutes. Okay bro, usba bro. Okay. Sa 1 Peter 5:13, Living Bible Translation, iglesia dito sa Roma, sabi ni San Pedro. Tapos sa San Juan, sasabi sa Revelations 18, lumabas ka sa Babylonia. Ito sa unang Pedro 5:13, kaglalabas ka sa Babylonia, nakalaban ng Diyos, yun yung mga peke na religion, false religions, kasama na dyan ang SDA na pinasakupan mo, Brad Ruel, kaya lumabas ka dyan eh. Magpasakop ka sa iglesia sa Babylonia na ito ang pinamunuan ni Pedro, hindi ni Ellen G. White. Matthew 16:18, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Matthew 16:18. Saan yun? The church here in Rome, sabi ni Peter, 1 Peter 5:13. The church here in Babylon, the chosen church here in Babylon. Hindi ka lalabas sa chosen church in Babylon na iglesia sa Roma, kasi pag lalabas ka dito,
Ang lagpat mo, ang Babylon na nakaaway ng Diyos sa pahayag 17, pahayag 18. Kaya Brad Ruel, lumabas ka dyan sa SDA, bumalik ka sa Katoliko para membro ka sa church here in Rome. Ito yung Katoliko kasi wala namang church sa Rome, iglesia sa Roma. Katoliko lang naman, wala namang Seventh Adventist Church in Rome eh. Kasi kung may napatunayan ka, nag-quote ka na talaga dito sa sulat ni Pablo sa Roma, sulat ni Pablo sa iba-ibang lugar, wala ka napatunayan may Adventist eh. 13 sulat ni Pablo, walang Adventist eh, tinatag si Pablo. Kahit saan, sa Corinto, sa Galacia, pati yung sa Galacia, hindi yung Adventist eh. Kasi wala nga kayong Adventist kasi dalawang punto nyo, Brad Ruel, natatag kayo noong pang Old Testament. Hindi na nga kayong Matthew 16:18. Diyan pa lang, talo na kayo eh. Kayo nag-amin dyan, umamin dyan na kami, Brad Alvin, sa Old Testament pa kami. So, ibig sabihin, kung Old Testament pa kayo existed ng church nyo, Seventh Adventist Church, as far as Genesis chapter 2, hindi pala kayong tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19. Napakaliwanag yan, Brad Ruel. On the other hand, in the modern times talaga, nainamin mo, natatag pa lang kayo, 1860, di lalo na. Nag-claim lang kayo yung sa Old Testament, pero wala kayong relasyon dun sa Old Testament eh, kasi inangkin nyo naman on the other hand, 1863 pa kayo natatag. Meaning, modern times, 1863 lang kayo natatag na Ellen Goldwhite at Minister White at mga Adventist. Hindi kayo inutusan magtatag kasi hindi kayo apostol sa Ellen White. Revelations 21:14, Ephesians 2:20, Matthew 16:18, and many verses in the Bible. Ngayon, inamin mo naman na propeta sa Ellen White, hindi pala apostol. Sabi mo, hindi apostol. No, she is not an apostle. So, wala siyang karapatan magtatag. Dito palang talo ka na eh. Brad Ruel, hindi ka na makapuntos dito sa last 5 minutes mo. Kahit pag gamitin mo yan 10 minutes. Bakit? Sirang-sira na yung tinindig mo kasi wala sa Biblia eh. Proverbs 36, puro dagdag mo, puro mo pakahulugan. Nang kinocross kita, na booking, na bisto, na mali pala yung pakahulugan mo kasi hindi yun na nabasa sa Biblia eh. Pati yung talata, ang pakahulugan mo, taliwas sa pakahulugan ng Biblia ng tamang pakahulugan. Kaya Brad Ruel, I would like to ask again your kind indulgence, be sober. Pray. Mag-pray ka sa Panginoon, Panginoon. Last 2 minutes. Kung totoong tinawalag ka na ng Sabadista, bumalik ka sa Katoliko. Lumabas ka sa Babylonia, Revelation 17, chapter 18, verse 4. Go out of fallen Babylon. Kasi yun, tirahanan ng mga demonyo. 1 Timothy 4:1-3. Mga inspirado ng demonyo. Maraming bawal. Sa inyo, bawal baboy, bawal kinason, bawal talangka. Daming bawal eh. Kaya kung may bawal, meron kayong mga aral ng demonyo. Sa Katoliko, wala kaming aral ng demonyo. O bawal niyo pa mag-asawa ng Katoliko, kayong mga Sabadista. O bawal din, sabi diyan sa 1 Timothy 4:1-3, doktrina din yan ng demonyo eh. Bawal ka mag-asawa ng born again, pareha kayo ng Iglesia ni Cristo. Bawal mag-asawa ng born again, ng Katoliko, pag hindi Sabadista, bawal ka mag-asawa dyan, saksinuba, etc. Sa Biblia, 1 Corinthians 7:16, basahin yan, Brad Ruel. Pwede mag-asawa ang hindi ka pananampalataya, hindi ka panalig. Ibig sabihin, Muslim yung misis mo, nagustuhan mo, you courted her, and sinagot ka niya. Pwede kayo mag-asawa, Muslim pa rin siya. Basahin mo anong Corinto 7:16. Kahit ibang reliyon, pag-ibig, sa kasal, pwede. Sa inyo, bawal eh. Bawal sa marriage. Dito 1 Timothy 4:1-3. Ibig sabihin, doktrina kayo ng demonyo. Kay lumabas kayo sa Babylonia, kay aral ng demonyo yan. 1 Timothy 4:1-3. Revelations 18:1-4. Bumalik ka sa Katoliko, the chosen church in Rome. 1 Peter 5:13, Living Bible Translation. Hindi church in America. Walang church in America. Yung tatag ng tao sa Amerika, hindi yung tatag ni Kristo. Ang Diyos lang may karapatan magtatag. Daniel 2:44, Matthew 18. Inamin mo, hindi pala sa Kristo nagtatag sa Amerika kasi sa Jerusalem. Ibig sabihin, you're a false church. Kaya wala kang napatunayan sa gabing ito, Brad Ruel. I'm very sorry to tell you, Brad Ruel Celebran. Kasi ikaw kasi makulit ka eh. Kaibigan kita pero hinahamon mo ko ng debate. Hindi ngayon napatunayan. Talong-talo ka sa gabi ngayon, Brad Ruel. Sana naman makatulog ka, mag-pray ka muna, Brad Ruel. I will pray for you. Okay, because you're a friend of mine, our friend. Brother Ruel. Thank you very much and God bless. So, ari na po ta sa affirmative. Si Brother Ruel Celebran. Okay bro, ready ka na bro? Okay bro, ready na. Sige, go ahead. So he is trying to destroy Seventh-day Adventist, my stand, but he failed miserably and hopelessly. And I appreciate his courage. He tried his best, trying effort. Parang ano siya ba, kanang ginawa niya lahat na
maano talaga, magiba. Pero kahit katiting, wala. Kasi sa umpisa pa lang, gilaruan ko na lang para for the sake of the debate. Dahil sa umpisa pa lang, inamin na niya na totoo ang 70. Totoo ang